Ako si Lindsay Wang bilang isang taga Shanxi Province, isang mahirap na honor student sa high school. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makapasa sa Tsinghua at Peking. Pagkatapos ay pumasa sa civil service exam. Mas mabuti pa ay makakuha ng residency sa Beijing. Pero kulang ang score ko. Kulang talaga. 650 puntos. Sa Shanxi Province, hindi man lang makapasok sa top 1,000. Hindi pa banggitin ang Tsinghua at Peking. Nang wala akong magawa, isang napakagandang balita ang dumating sa akin. Ako pala ay galing sa isang mayamang pamilya, sa Beijing, ang tunay na anak na pinalitan noong sanggol. Hindi ba ako nananaginip? Miss. Tuloy po kayo? Miss Lin, maghintay ka muna dito. Lindsay Wang, ano ang ginagawa mo? Aalis ka ba sa eskwela? Ako ay galing sa mayamang pamilya sa Beijing, ang tunay na anak na pinalitan. Mga kawawang bata, pupunta ako sa Beijing para kumuha ng college entrance exam Beijing. Si Wang, sa nobela, ang mayayamang magulang, ay laging sumusuporta sa Peking prinsesa ng walang kondisyon. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ako wala akong pakialam kung mabuti sila o hindi. Ang gusto ko lang ay ang residency, hindi ang mga tao. Pagkatapos ko ng college exam, babalik ako. Residency sa Beijing, andito na ako. Z. Zihi. Nanay tatay, hayaan ninyo akong umalis. Hindi ako karapat-dapat manatili sa bahay na ito. Ji, maging mabuti ka. Huwag kang matakot. Hindi ka niya matatalo. Ikaw ang anak na pinalaki ni Mommy sa loob ng 18 taon. Ito yata si Mrs. Su, ang aking tunay na ina. Kung mabait si Lindsay Wang sa iyo, papayag kaming manatili siya dito. Pero kung hindi siya mabait sa iyo, pagkatapos na siya ay maging adult, palalayasin na lang namin siya. Mukhang ito ay si Ginoong Su. Maging mabuti ka. Huwag kang magtantrums. Para hindi tayo pagtawanan ng iba. Itong isa ay mature at stable, at may malamig na boses na lalaki. Malamang ay si Ginoong Su. Ito ba ang tinatawag na pagpapakita ng kapangyarihan? Wala talagang kwenta. May panahon ba ako para dito? Mas mabuti pa ay gumawa ng mas maraming problema. Tapos na kaming magtrabaho. Mag-usap tayo. Sandali, nakakuha lang ako ng idea para sa solusyon. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang magpanggap na magaling sa pag-aaral? Tingnan ko ano ang sinusulat mo. Tumahimik ka. Nakakainis. Hindi ko na maisulat. Si Siwang, sa susunod huwag kang mag-aral sa sala. Mababa ang mesa dito, hindi komportable, at saka hinihintay ka ng lahat. Pasensya na. Akala ko mag-uusap pa kayo ng matagal. At wala akong sariling silid. Kaya dito na lang ako sumulat. Hindi ba pwedeng magsabi kung darating ang binibini? Pasensya na, Ginoo, kasalanan ko. Nanay, pasensya na. Ako ang may sala. Okay lang, wala kang kinalaman dito. Ang baba ng acting. Ang baba ng level ng mayayaman. Ang ugali medyo disente naman, pero galing sa probinsya, kaya may mga masasamang ugali. Ngayon, pumasok sa paaralan ni Ji, hindi rin angkop, kaya dapat mong matutunan ang mga patakaran ng pamilya. Su, isulat mo lahat ito. Gusto ni Sir ang tahimik, ayaw ng maingay. Huwag titigan si Sir. Yumuko ng 70 degree sa paglilingkod. Si Madam, alas 6 ng umaga magluto ng sabaw gamit ang tubig sa bundok. Sa gabi, magbabad ng paa sa tubig na 45 degree. Gusto ni Binibining Ziyi ang pritong talong, mas gusto ang kanluran. 21st century pa ba ito? Bakit absurd na parang napotrapila sa mundo ng nobela at binubuli? Pasensya na. Ayaw kong isulat. Pumunta ako sa pamilya Su para maghanda sa college entrance exam. Hindi para huminto at maging katulong. Kung hindi ninyo ako gusto, aalis na lang ako. Anong sinasabi mo? Kasalanan ng katiwala. Binigyan kanya ng patakaran para sa mga katulong.
Huwag kang magalit. Gusto mong ipagtanggol si Suzy? Kailangan mong magsakripisyo? Pwede bang humingi ng pambawi? Sabihin mo, Gusto kong pumasok sa paaralan ni Suji. Pupunta ako sa school ni Suji. Siya, kailangan mong sumunod ng mabuti kay Ziyi. Huwag kang magulo. Sabi nila, ang mga guro dito ay mga top graduates mula sa Qingbei at iba pang sikat na universidad. Ngayon, ang grades ko tiyak na tataas ng malaki. Tay, hindi ba napag-usapan na natin? Ang pinakamamahal mong kapatid na babae, bakit ngayong dumating si Lin Siwang si Ji ang napapahamak? Kuya, tumigil ka na. Hindi naman talaga ito para sa akin. Ate, hindi ako makikipag-agawan sa iyo, aalis ako sa pamilya Su. Hindi na kailangan. Ikaw ang tunay na Suzy. Ako ang pumalit sa posisyon mo. Hindi totoo. Dito talaga ang bahay niya. Huwag mong subukang paalisin siya. Ikaw ay natatangi, Suzy. Wala naman. Sige, magpapanggap kayo. Bahala kayo. Mag-aaral ako ng classic. Kuya, Hindi ito ang bahay ko. Hindi ito para sa akin. Zihi, huwag mong sabihin yan tungkol sa sarili mo. Ikaw ay palaging bunso namin. Tama, magkasama tayong lumaki. Siyempre, ito ang bahay mo. Siwang, ang mga magulang ni Ziyi ang nagpalit sa inyo, inosente rin siya. Ito ang bahay niya, ikaw. Kaya mo bang makisama ng mabuti sa kanya? Ito siya ang dapat mong tanungin. Wala akong boses sa bahay na ito. Siya ang nagkokontrol ng relasyon natin. Anong ibig sabihin? Hindi kami patas sa iyo. Wala sa tamang pag-iisip ang lalaking to. Anong tingin mo yan? Ako. Ciao, Seongge. Ikaw ba ay nagrereklamo na may favoritism kami? O sinisisi mo kami na nawala ka? Huwag ninyong baguhin ang usapan para takpan ang katotohanan. Naiintindihan ko ang favoritism ninyo. Sa ampunan, marami rin akong mga mahal sa buhay. Kapag nag-aaway kayo nila, ipagtatanggol ko rin sila. Pero, Anong pero? Hindi namin ipagtatanggol si Ziyi. Ipagtatanggol ba namin ang isang estranghero, tulad mo? mukhang hindi na makakausap ng maayos. Pero si Suji ay pinalaki ninyo ng sariling kamay. Dapat kilala ninyo siya. Kung gusto niya talagang umalis, mag-impake siya at aalis. Hindi pipilitin akong pumili. Kaya, gusto mo ba talagang umalis? Pasensya na sa'yo. Dapat akong umalis. Ako na mismo ang aalis. Sige, dahil taos puso ka, susundan kita sa pag-alis. Pakitanong lang alin ang silid ni Suji. Ang una sa itaas ay iyon. Aakyat ako para tulungan kang mag-empake. Bumalik ka rito. Bakit napakasama mo? Kakadating mo lang sa pamilya. So gusto mo nang paalisin ang kapatid ko? Laki siya sa layaw. Ang iwan kami na kanyang pamilya, paano siya mabubuhay? Pangalawa, kahit gaano ka galit, hindi ka dapat manakit. Sinabi ni Suji na taos puso siya. Dapat managot ang bawat isa sa pinili. Si Ji ay sobrang mabait, umiyak siya. Paano naging kusang loob iyon? Hindi mo siya dapat pilitin. Siya rin ay biktima. Alam mo ang mga magulang ni Ji, kung gaano sila kasama. Kung ibabalik mo siya, paano siya mabubuhay? Hindi ko rin gusto ang ganitong ina. Ayaw ko rin. Buti na lang ako ang napalitan. Kung ako ang kaibigan ko sa oras na ito, matagal na sana siyang umiyak. Ako pa ang magpapatahan sa kanya. Suji, hindi ka nila papayagang umalis. Ayaw mo ring umalis. Wala namang pumipilit sa'yo. Bakit ka nagpapakita na para bang may kasalanan ka sa akin? Napakabait mo, bakit hindi ka man lang nagsalita para sa akin? Ako. Pinapalala mo lang ang sitwasyon? Gusto mong ipakita ko ang aking lugar? Para ipagmalaki ang pagmamahal na natatanggap mo. Ano ba yung sinasabi mo? Ang ating Ziyi ay biktima rin. Siya ay naging prinsesa sa loob ng 100 taon, habang ako ay sinadyang palitan at itapon sa ampunan. Ako ang tunay na biktima. Si Su-ji Yi ang nakinabang. Kahit hindi siya napalitan, hindi rin siya itatapon dahil iyon ang kanyang tunay na mga magulang. At saka, ang tanga nila, tanga rin ako. Sinubukan ko pang kumbinsihin sila. Pagod na pagod ako sa paglalakbay. Buong araw, gusto ko nang magpahinga sa aking silid. Pakihatid po ako. Dito po.
Siwang, marami ka nang nakitang bahay. Alin dito ang gusto mo? Ang laki ng kwarto. Noong nasa orphanage ako at ang matalik kong kaibigan, sa storage room lang kami natutulog. Pagpasok ko ng eskwela, 12 kami sa isang kwarto. Maliban sa lola ko, wala akong sariling kwarto. Tingnan niyo itong mga kwarto. Alin kaya ang pipiliin ko? Ate, utang ko sa iyo ito kung gusto mo. Sa kwarto ko tumira. Pwede naman. Nagsimula na naman. Wala nang katapusan. Ang ating si Jiyi, napakabait na bata. Dati ganyan din ako inalagaan ng lola. Ako rin ang alaga ng lola. Tigilan mo na, tigilan mo na, tigilan mo na. Noong pumunta ako sa Pamilya Su, inihanda ko na ang sarili ko na hindi mamahalin. Kailangan kong mag-aral ng mabuti para magkarehistro sa Beijing, pumasok sa Tsinghua o Peking University, kumita ng pera at buhayin ang sarili. Ito ang kwarto ni Jiyi. Marami namang ibang estilo ng kwarto. Bakit kailangan ito? Oo, mahirap si Lin Shiwang. Pwede natin siyang bayaran sa ibang paraan. Hindi natin dapat balewalain ang nararamdaman ni Jiyi. Itago mo na lang ang kwarto para sa sarili mo. Sa susunod, kung hindi ka taus-puso, huwag mong ipakita sa iba. Wala po. Wala akong nanay, wala. Pare-pareho lang ang design ng mga kwartong ito. Piliin ko na lang yung nasa itaas. Maganda ang lokasyon. At tahimik, pwede akong mag-aral. Pare-pareho ang design. Hindi lang namin alam anong estilo ang gusto mo. Pagdating mo dito, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Pwede naming dagdagan. Siwang, pwede mo ba akong tawagin? Nanay? Nanay, Bakit ka umiiyak? Mahal ko. Okay na yan. Ang awkward. Bibig ko. Bakit ang bilis ng reaksyon? Hindi niya naiisip. Gusto kong tawagin siyang. Buti naman. Sa wakas, makakapag-aral na ako sa high school sa Jingxi. Hindi ko alam kung ngayong pagkakataong ito kaya ko bang itaas ang aking marka sa 700. mingi kahapon, ako ang may kasalanan na galit si ate ngayon. Sinabi ni tatay na si ate at kami ay magkasamang pumunta sa paaralan. Ako ay tiyak na hihingi ng tawad sa kanya ng maayos. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya. Tara na. Wag na. Baliw ba sila? Sa subdivision na ito, saan ako makakahanap ng taxi? Hindi pwedeng maantala ang klase ko. Hoy, Tay. Hindi ko inaasahan na si tatay ay pumayag na sigaw yan mula sa pamilya Gao, na katabi ay maghatid sa akin. Siya yata ang gusto ni Su Jiyi, kahit na tumanggi siya sa kasunduan ng kasal kay Su Jiyi. Salamat ha. Sa susunod, kung may kailangan ka, dumiretso ka lang sa katabing bahay at pindutin ang doorbell. Ikaw yung malayong kamag-anak ng pamilya, Su? Si Su Jiyi? Sinabi niya sa akin ang tungkol sa'yo. Mahina ang pundasyon mo. Kung papasok ka sa advanced class, baka. Hindi ka makasunod. Sa regular class ka muna. Regular class? Oo. Kung gusto mo akong hamakin, sige pero wag mong hadlangan ang pag-aaral ko. Ipasok mo ako sa regular class? Baka naman, ang paaralang ito lahat ng estudyante ay may markang 7. Pwede po? Ano ang average score ng advanced class? Lowback. Ano ang score ni Su Jiyi? Art student siya. Mga 30,040 puntos sa ibaba ng first year line. Kaya, regular class siya. Advanced class siya. Maganda na ang score na yan para sa art student. Magkakasundo ang mga nasa advanced class. Ayokong istorbohin sila. Isang click? Bakit? Ayaw mo sa regular class? Gusto ko talaga.
Halika. Kung sa iisang class kami ni Suji, maiinis ako. Pero, wala ba silang records ko mula sa dati kong school? Bakit naniniwala sila sa lahat ng sinasabi ni Suji? Bakit parang kakaiba ang mundo pagkatapos ng reunion? Ma'am Liu, busy ka? Tara, ito ang transfer student. Sa inyong class na siya. Sige, Ikaw na bahala. sige, mauna ka na, sir. Malapit na ang klase. Sa mga classmates mo, magpakilala ka. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Siwang, taga Shanhei Province ako. Sana sa susunod na 6 na buwan magkasundo tayo. Pamilyang Lin? May pamilyang Lin ba? Hindi ba niya sinabi? Taga Shanhei Province ba siya? Hindi siya taga Jingxi. Ang mga tao doon hindi ba todo aral? Todo aral lang. Bakit napunta pa sa atin? Bobo siguro. Tahimik. Humanap ka ng upuan at umupo. Ang ganda ng upuan na ito, malapit sa guro, at tahimik. Walang mangiistorbo sa akin. Tara, mga classmate, buksan ang libro sa pahina 103. Okay, sa wakas settled na. Kailangan ng mag-aral ng mabuti, magsikap para sa college entrance exam. Tahimik, tahimik. 1 linggo mula ngayon. Magkakaroon tayo ng malaking mock exam. Pinapahalagahan ito ng school. Mga estudyante, maghanda kayo ng mabuti. Sa wakas darating na ba? Malapit na ang mock exam. Si nanay ang magluluto para suportahan kayo. Salamat, nanay, siguradong magsisikap ako. Ang nervyos, excited, at tuwang-tuwa. Hindi ko alam kung ang Beijing exam ay gaya ng sabi-sabi. Ate. Unang beses mong kumuha ng Beijing exam, siguradong kinakabahan ka. Oo nga, ang edukasyon sa probinsya ay atrasado. Hindi makakipap. Huwag kang panghinaan ng loob. Pero okay lang. Kung talagang hindi mo kaya, pumili ka na lang ng mga basic na tanong. Ang ating Jiyi, ang sweet naman, kumain ka pa. Para sa exam mas gaganahan ka. Wala pa akong Beijing residency. Hindi ako makikipag-away sa tanga. Ate, sumama ka na lang sa amin sa school. Huwag na nating abalahin si Kuya Gaoyan. Ito ay natuklasan. Ang kanyang crush ay naghahatid sa akin araw-araw. Nagsiselos. Sige. Ate, ngayon na ang pagsusulit na ensayo. Bakit nagme-memorize ka pa ng mga salita? Huwag mong sabihin cramming ka. Ano ang ibig sabihin ng cramming? Sabi ng guru namin, ito ay mabisang pagrepaso sa huling sandali. Ngayon ang unang exam ko sa Beijing. Siyempre kailangan kong seryosohin. Tigilan mo na ang pagpapanggap, isipin mo na, kung sakaling ikaw ang huli, paano mo ipapaliwanag sa mga magulang? Kuya, huwag mong sabihin yan kay ate. Kahit na kulang ang kakayahan ni ate. Pero ang mahalaga ay nagsikap siya. Gian, napakabait mo kasi. Beijing exam, Beijing exam, Beijing exam. Kaya pala sinabi ng nagtapos kong matalik na kaibigan, ang Beijing exam ay nagbibigay ng sobrang kumpiyansa. Ganyan pala yon. Magsisimula na ang pagsusulit. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ang pinalaki sa maraming pagsasanay ang lakas ng estudyanteng puro aral lang. Ako ay taga Shanhei Province. Kahit walang grading ay kaya kong makakuha ng 650 plus na munting scholar. Sa Shanhei, kahit walang dagdag puntos, maliit na scholar, pero nakakakuha ng 650 pataas. Ako'y hindi nagbabakasyon. Gumising ng 5, matulog ng 1, taong bakal. Ito na ang aking oras ng pangangaso. Mga bata sa regular class. Ang bilis nila sumagot. Unang beses ko itong matapos. Walang hilo, walang sakit ng ulo. Para sa Beijing exam, kailangan kong magtiis sa pamilya. Makakuha ng Beijing huko. Ma'am, pasa na ako. Eto na ang Beijing exam. Ang sarap. Tay, sabi ni Z, siguradong makakapasa siya sa first year cutoff. Dapat kang maghanda ng malaking regalo para sa kanya.
Tumigil ka na, kuya. Madali lang kasi ang exam ngayon. Si Ji natin. Ang galing talaga. Ang sarap magkaroon ng Beijing huko. Araw-araw masaya na lang. Ano Siwang? Itong tanong, paano ito kumpara sa dati? Kung walang subsidi ng gobyerno, mga hindi kayang mag-aral, ano kaya ang score nila? Hindi naman puro pag-aaral lang ang daan eh. Si ate tiyak na may iba pa siyang talent. Tanggalin ang earphones. May earphones habang kumakain kasama pamilya. Anong klaseng ugali yan? Sa akin ba yan? Tinatanong ang mock exam ngayon. Bago ang mga tanong, madali lang. Malamang maganda ang resulta. Lin Siwang, ano yang malaking sinasabi mo? Mabuti na may kumpiyansa si Siwang. Kakagaling lang niya sa Shanhe. Ang mga tanong dito, hindi pa siya sanay. Konti pa lang ang nagawa niyang practice test, nagsimula ng magyabang ang plastic. Mga kakaiba talaga ang mga taong ito. Mayroon naman silang mga dati kong profile, di ba? Bakit wala pa rin mayroon silang impormasyon ko, pero hindi nila ako kilala. Mukhang wala silang pakialam sa akin. Bahala na ilang mga panunuya, kapalit ng rehistro sa Beijing sulit. May mga tanong pa akong hindi natatapos. Aakyat na ako. Anong silbi ng puro pag-aaral lang, kahit ano pa? Hindi pa rin matatalo ang aming Z. Busog na rin ako, kayo na lang. Dahan-dahan kumain. Sino yan? Siwang, May kailangan po ba kayo? si Ji Yi ay may isa rin. Ito ay noong ipinanganak ka. Inihanda ni Lola para sa iyo. Papayag ba si Suji na ibigay sa akin? Hindi ito ang orihinal, pero ang disenyo at ang timbang ay halos pareho. Isa para sa bawat isa sa inyo, magkapatid patas, di ba? Kapag lalaki ang nagbibigay ng regalo, may nakatagong dahilan. Biglang nagpapakita ng kabutihan. Mukhang may gagawin siya na ikinahihiya niya. Ah, yun. Ang apelyido mo ay hindi mababago muna. Ang seremonya ng pagkilala ay kailangan pang maghintay. Ay, sira. Ang rehistro ko sa Beijing. Pero ang katotohanang ikaw ay aking anak ay hindi magbabago. Ayokong makialam. Sa mga away ng pamilya Suli ng apelidong ibinigay sa akin ni Lola. Ayokong baguhin ayos na pero ang rehistro ko, Nilipat na. Sa Beijing. wala na yon. Ako ay kailangang mag-aral ng mabuti tungkol sa iba pang bagay. Maaaring pag-usapan mamaya. Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya? Kaya mo bang tiyakin ang rehistro ko na palaging nasa Beijing? Siyempre ikaw ang aking anak. Saan pa pupunta ang rehistro? Hindi ako naniniwala. Ang buong pamilya nila ay hindi normal. Parang peke. Sige, sumumpa ka. Basahin mo to. Ha? Kung lalabag ako, mababangkarote ang kumpanya, mawawasak ang pamilya. Sige. Mag-aaral na rin ako. Magpahinga na po kayo. Nakuha ko na sa wakas ang rehistro sa Beijing. Beijing exam, Qingbei University. Teka lang. Ang batang ito, puro pagpapalit ng apelyido lang ang iniisip. At hindi man lang nagalit. Baka, wala ba siyang pakialam sa atin? Ano yon, tatay? Kakausap ko lang kay Siwang. Hindi muna siya. Maaaring magpalit ng apelyido at hindi maaaring magkaroon ng pagbubuklod at siya'y tinanggap ng napakalamig. Noong isinilang siya ang pinakaaasahan kong bunsong anak na babae. Masyado ba akong naging mahigpit sa kanya? Huwag mo nang isipin yan, tatay. Ang mga babaeng ganito ang edad ay may labis na pagmamataas, mahilig magpakitang gilas parang nagmamataas. Tama yon, tatay, sobra na ang kabutihan natin sa kanya. Binigyan natin siya ng buhay.
na hindi niya pinangarap, pero may pagka-self-aware naman siya. Alam niyang hindi siya dapat maghangad ng mga bagay na hindi sa kanya. Tama naman kayo. Pero para sa akin, parang wala siyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa atin. Parang anumang oras ay tila aalis siya. Paano naman mangyayari yun, tatay? Si Lin Siwang, una, hindi magaling mag-aral at wala ring talento, kaya umaasa lang siya sa pamilya. So paano siya aalis? Tatay, si Ate Siwang ay tiyak na hindi pa sanay sa bagong lugar. Huwag kang mag-alala, siguradong makikipag-ugnayan ako ng maayos kay Ate Siwang at magiging maganda ang relasyon namin. Hindi kita pababayaan. Ikaw, munting lambing hera. Tatay, gabi na. May pasok pa ako bukas. Matutulog na ako. Sige. Sige, matulog na tayong lahat. See? Pangalan Lin Siwang Kasarian. Babae. Tirahan Jing City. Jing City. Jing City. Jinxie. Sige, gabi na. Matulog na tayo. May pag-aaral pa bukas. Maliwanag ang kinabukasan. Hindi talaga ako makatulog. Hindi pala naka-off ang ilaw. Bakit nakapatay ang ilaw? Maliwanag pa rin ang kinabukasan. Presidente ng klase, bakit tumatawag ka ng ganitong oras? Katatapos lang namin ng pag-aaral sa gabi. Ikaw, taga Beijing, nakakainis ka. Nakaupo ka na sa kama. Wala ka bang konsensya? Bumagsak. Siwang, miss ka ng lahat. Pumayag na ang advisor namin. Ang study tour namin ay sa Beijing. Hahanapin ka namin. Wala ka bang problema? Hindi ka ba malungkot mag-isa sa Beijing? Tigilan mo na ang emosyon. Hindi ko kaya ang ganito. Anong ikakalungkot mo? Wala akong problema. Hindi naman kayo. Gusto ninyo akong isama pabalik sa Shanghai Province para sa college entrance exam? Ang lupit ng balak. Kapag dumating kayo sa Beijing, ililibre ko kayo. May pera na ako ngayon, parang mayaman. Nandyan na ang guro. Ingatan mo ang sarili mo. I-off na namin ang ilaw. Palem. Mga kawawa, hindi nila alam kung gaano kagaan ang exam sa Beijing. May malaking bahay ako ngayon at may Beijing Household Registration. Ang liwanag ng kinabukasan, sobra. Ayaw kong bumalik sa Shanghai Province. Pero ang ganda ng Beijing, pero walang nagmamahal sa akin. Araw-araw, iba ang trato sa akin. Paano hindi malungkot? Mali yata. Ano bang dapat kong ikalungkot? Kung hindi ako mahal ng pamilya Su, ano naman? Naranasan ko na ang mas maganda at mas nag-aalab na pag-ibig. Hindi ko kailangan. Ang pamilya Su, sila, ang mababa at peking pagmamahal. Si. Gawa tayo ng 2 practice test para Hindi ba't ngayon ilalabas ang mga grado? Bakit? Wala pa ring balita? Ano ba ang inaapura mo? Baka naman pumasa ka na sa math. Kung hindi ako makakuha ng 500,600 puntos, tatawagin ako ng advisor para kausapin. Iba talaga ang galing ng taga Shanhe. Simula nang dumating siya, hindi ko pa siya nakitang naglaro. Grabe ang sipag. Baguhan araw-araw kang nag-aaral ng mabuti, ano ba ang score mo? Baka naman sa huli wala ka pang 400 puntos. Ang tansya kong score ay nasa 690 pataas. Pero sa huling math problem, hindi ako masyadong sigurado. Kung sakaling tama ang sagot 700 pataas, ay walang problema. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Ang tansya ko raw ay 690 pataas. 700 pataas ay walang problema rin. Kung ganyan ka katalino, bakit hindi ka pumasok sa advanced class at napunta ka sa amin sa regular? Kung ayaw maniwala, bahala kayo. Lumabas na ang scores. Lumabas na. Natapaskil na sa bulletin board. Ace, hindi ka ba titingin ng score mo? Hintayin kong kumonti ang tao para hindi sayang ang oras.
Baka natatakot siya. Tara. Tingnan din natin. Tingnan natin kung totoo o hindi ang sinabi niya, Tara. Ang mga taga Jingxi, bakit ang bobo nila? Parang walang utak na extra sa short drama. Ewan ko sa kanila. Kayo? May kailangan ba kayo? 719. Lin Shiwang. 719 ang score mo. Hindi inaasahan ngunit makatuwiran. Nagulat ka ba? Higit pa sa gulat. Talagang nakakagulat. Iyan ay 719 puntos. Lin, ang Diyos. Pasensya na. Sa nauna kong pagiging bastos. Taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Pasensya na. Pasensya na. Okay lang. Ituturing ko na lang na nagdighay kayo. Hindi ko talaga pinansin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ako. Sige, literal lang ang ibig sabihin. Ikaw talaga ang nag-iisang tunay na Diyos. Tinalo mo ang unang pwesto sa advanced class ng 40 puntos. Sa tingin ko, mula ngayon, sino pa ang maglalakas loob na hamakin ang regular class natin? Ang top 1 ng taon ay nasa klase natin. Baka sa hinaharap ay, ang top scorer sa college entrance exam ay nasa klase na natin. Tama, gusto kong makishare sa good luck ng study god. Ako rin? Sobra ba ang galing ko? Baka, dapat kontrolin ko na ang mga score ko simula ngayon. Ano ba yung ingay na yan? Hindi ba ninyo narinig ang bell ng klase? Bumalik lahat sa inyong mga upuan. Principal, sige. Siwang, ano ang pakiramdam mo sa pagpasok sa paaralan? Pakiramdam ko, hindi mabuti ang pakiramdam. Dahil ba sa regular class? Hindi ka pa sanay? Gusto mo bang tulungan ka ng guro na lumipat sa advanced class? Hindi na, Principal. Sinabi ninyo, ang mga estudyante sa advanced class ay masyadong magkakasundo. Takot na hindi ako makisama. Sa tingin ko, ang study atmosphere sa regular class ay maganda naman. Gusto ko. Pero, May iba pa po ba kayo? Nagsimula na ang klase ngayon. Sa grade 12, bawat segundo ay mahalaga. Alam ninyo naman. sige, baka ikaw. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Ziyi, lumabas na ang mga score. Tulungan mo akong tingnan, nagpa-practice ako ng piano sa field. 541. 3 puntos ang taas mo sa first year line. Talaga? Sinabi ko na nga ba? Ang pagsusulit na ito, madali. Alam mo ba kung sino ang top 1 ng taon ngayon? Siya pala yung bagong lipat na si Lin Siwang. Nakakuha siya ng 719. Hindi nakapagtataka, galing siya sa Shanghai Province. Ano? Lin Siwang. Nakakuha siya ng 719 puntos. Oo. Ang galing pala niya. Kung malalaman ng mga magulang, tiyak na mas papahalagahan nila si Lin Siwang. Hindi. Hindi ko talaga pwedeng malaman ng mga magulang. Bumalik na kayo. Oo nga, ngayon ba lumabas na ang mga grado? Oo nga. Siwang, kumusta ang resulta mo dito? Kakalipat mo lang? Gusto ko talaga kainin ngayon ang luto, mutalong na may toyo. Huwag lang hahayaan sina nanay at tatay na makasama si Lin Siwang. Hindi nila malalaman ang tunay na grado ni Lin Siwang. Ako na. Oy. Sisi. Sasabihin ko talaga. Bye. Zihi. Sino tumawag? Ang principal. Sabado niya na si Suzy sa pagkakataong ito, lumampas sa linya ng first choice ng 3 puntos. Talaga? Hayaan mo si nanay na gantimpalaan siya ng maayos. Ang galing ng anak ko. Ngayong gabi, si nanay ay magluluto ng maraming ulam para sa'yo. Sige, ilalagay ko muna ang bag ko. Sige. Ngayon ako mismo ang magluluto, nagdagdag ako ng ilang ulam para ipagdiwang ang ating Ziyi na nakamit ang magandang grado. Halika, Mag-toast tayo.
Si Ziyi ay matalino at masipag nakakuha ng magandang grado, karapat-dapat naman. Tama ang ating Z ang pinakamahusay. Ziyi, anong reward ang gusto mo? Bibigyan ka ni tatay ng kahit ano. Gusto ko ang bagong bag ng season na ito. Bilhin na. Oo nga ang grado ni Siwang. Nasaan si Siwang? Bakit hindi siya bumaba para kumain? Si ate hindi maganda ang resulta niya. Kaya medyo malungkot siya nanay, tatay kuya. Mamaya huwag niyo na lang tanungin ang grado niya. Si Siwang ay galing sa probinsya. Mahina ang pundasyon. Normal lang na hindi siya makakeep up. Kasalanan ko hindi ko siya natulungan ng maayos, dapat tinuturuan ko siya ng leksyon. G, ang bait mo talaga. Tingnan mo si Lin Siwang walang modo. Hindi man lang bumaba para kumain, para kanino ang masamang mukha. Kuya, huwag mong sabihin iyan. Malungkot lang si ate. Tatawagin ko na si ate para bumaba at kumain. Kung alam ng lahat na si Lin Siwang ay nakakuha ng mahigit 700 puntos. Ang natanggap ko lahat ng papuri at gantimpala sa kanya na lahat. Hindi ko hahayaan. Ate, baba na tayo para kumain. Lahat naghihintay sa'yo. Si. Tara na, baba na tayo para kumain. Lin Siwang, mayabang ka no? Wow, ang dala mo ay script ng kontrabida, di ba? May dalawang mukha ka. Wala nang kunwari-kunwarian. Ano ngang kalokohan yan? 719 ikaw talaga. Hindi mo lang pinapahalata. Salamat. Lahat ito ay dahil kay Jingguan. Patuloy akong magsisikap. Huwag kang masyadong mayabang. Akala mo ba, dahil magaling ka sa klase, mapapalitan mo na? Ang posisyon ko sa pamilya Su, sasabihin ko sa iyo, si mama at papa, ako lang ang anak nila sa puso. Sina kuya at kuya, ay mamahalin din lang ako. Ikaw, nagpapa-cute ka. Kilalanin mo ang iyong tunay na pagkatao. Anong pagkatao? Tinatanong kita. Anong pagkatao? Ikaw ay isang bruska. Pakilinawin mo nga, ang pagkatao nating dalawa? Sino ang mas nakakailang? Ako ang tunay na nawawalang anak na babae. At ikaw, sa pinakamarami, ay anak lang ng isang mangangalakal ng tao. Anong lakas ng loob ang meron ka para sumigaw sa akin dito? Ano ngayon? 18 taon akong nanirahan sa pamilya Su, si mama at papa, ako lang ang anak nila sa puso. Sige. Tama ka sa lahat. O sige, sa madaling salita, ang pamilya Su ay lahat baliw bagay sa iyo. Ikaw talaga. Alam ko na. Naiinggit ka kay mama at papa. At sa pagmamahal ng mga kuya sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Su ay magiging akin balang araw, huwag mong subukang makialam. Sinabi mong iyo ang pamilya Su? Tanong ko sa iyo, meron ka bang bahagi sa kumpanya ng Su? Nakapunta ka na ba sa pangunahing tanggapan ng Su? Meron ka bang anumang ari-arian sa iyong pangalan? Nakaugnayan mo na ba ang tunay na kapangyarihan ng pamilya Su? Ako. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga lalaki. Hindi nila ako gusto. Siyempre, hindi nila ibibigay sa akin. Pero gusto ka nila. Wala ka ring nakuha, Suji. Ayaw ko talagang makipag-agawan sa iyo ng pagmamahal. At ang pagmamahal na hindi tiyak ay wala namang halaga. Ang tunay na kapangyarihan lamang. Ang pinakamatibay na suporta. Pinapayuhan kita. Mag-aral kang mabuti. Sabi ko sa iyo, mag-aral kang mabuti. Huwag kang magyabang. Wala naman akong mga sinabi dahil kakagraduate ko lang. Pagkatapos ng college entrance exams, ibibigay naman sa akin ng mga magulang. Pero ikaw, hindi mo na magkakaroon. Sige. Tama ka na. Bababa na ako at kakain. Kung gusto mong makipag-usap, pwedeng ituloy. Kung ayaw mo. Ang lugar na to, ang ambience, ang background ng kwento. Para bang may mangyayaring mga bagay na magpapabobo sa atin. Jiyi, Siwang, baba na kayo at kumain. Darating na, Suji, pakinggan mo muna ako. Dapat marunong kang magmahal sa sarili. Kung nasaktan ka, ikaw lang ang masasaktan. Naiintindihan mo ba? Siyempre, hindi ako magiging tanga para saktan ang sarili ko. Mabuti naman at naiintindihan mo, Tara, na baba na tayo at kumain. Ate, kahit anong gawin mo, hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. Kung hindi ka pumasa sa exam, huwag mo akong pagbuntungan. Zihi, anong nangyari sa'yo, Jiyi? Lin Siwang, kung ginawa mo siyang masama, patay ka. Tama. Hindi siya bobo, ang bobo ay ako. Pwede bang laktawan ang bahaging ito? Pakiusap lang. Hindi. Ate, anong gagawin mo?
G, anong nangyari sa'yo? G, Z, anong nangyari sa'yo, G? Huwag mo akong takutin. Nanay, kasalanan ko. Huwag mong sisihin si Lin Siwang. Pwede bang huwag mong sisihin si Lin Siwang? Wala siyang kahit anong sugat, naniniwala rin kayo? Siya mismo ang nahulog. Ang sakit ng ulo ko, baka concussion to. Hindi naniniwala kayo diyan? Sige, mukhang naniniwala talaga kayo. Sige, magmura kayo. Nakonkas na si Jiyi? Ano pa bang gusto mo? Ang cute mo naman. Nagtiis siya para sa'yo. Ganyan na siya nagtiis. Bakit? Ayaw mo pa rin siyang pakawalan? Lin Siwang, sobrang nasasaktan ako sa'yo. Lin Siwang, akala ko dati, bastos ka lang. Pero masama pala ang puso mo. Mula nang dumating ako sa Jing City, ang mundong ito ay parang may malaking butas. Ang buhay ay nagiging mas dramatiko. Pakiramdam ko, parang isang melodramatikong nobela. O hindi, isang dramatikong serye. Alam ko nang malinaw, ang bida ng mundong ito ay hindi ako. Pero ano ang magagawa ko? Iyon ang kanilang script. Sa script ng buhay ko, sila ang mga supporting characters. Lin Siwang, humingi ka ng tawad kay Jiyi. Kahit marami akong alam na paraan ng pagsorry, gusto ko pa ring sabihing, wala naman akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Ginawa mo siyang ganito. At sinasabi mong wala kang kinalaman? Akala mo ba, bulag kaming lahat? Hey, pwede nating tingnan ang CCTV. Mapapatunayan nito na inosente ako. Sa tingin ko, alam mo na walang CCTV dito kaya dito mo. Itulak si Z pababa. Mga mapagsamantalang kapitalista, ang dami ninyong pera, bakit hindi kayo maglagay ng maraming CCTV? Lin Siwang, kahit gaano pa kalungkot ang damdamin mo si Jiyi, ay kapatid mo pa rin. Hindi mo dapat siyang pag-initan, at saka mababa ang marka mo. Hindi naman siya ang may kasalanan. Lin Siwang, dati si Jiyi ay nakonsensya dahil hindi kanya natuturuan. Ikaw talaga, ang cute mo. Teka, ano ang narinig ko? Ako? Mababa ang marka? Kayong taga Jing City, may iba ba kayong kahulugan ng mababang marka? May mali ba sa pagkaintindi? Ang taas ng marka ko. Hoy! Mahal, tumayo ka, isasama kita sa ospital. Ako na, ma. Teka lang, lahat ng paghihirap na dinanas ni Z, babayaran mo ako ng maramihan. Hindi makapaniwala. Sa wakas, natapos na ang gulo na ito. Ang gutom ko, muntik ko nang makalimutan. Bumaba ako para kumain. Wow, ang daming masarap. At may paborito kong manok. At paborito kong sweet and sour ribs. Masarap. Ano ito? Masarap ito. Ang laki ng mesa na ito. Dati hindi ko maabot ang maraming ulam. Ngayon, lahat ng ito titikman ko isa-isa. Ito ang gantimpala sa pagkakasira sa akin ni Suzy. Ate, huwag mo akong itulak. Huwag mo akong itulak. Huwag kang matakot, anak, nandito si Mama. Hindi ka na masasaktan pa. Ma, Ate, tuturuan ko siya ng leksyon yang Lin Siwang. kuya, huwag mong sabihin iyan. Si ate, bago pa lang siya rito, wala pa siyang kapanatagan. Ako ang may kasalanan, nagalit siya sa akin. Huwag ninyo siyang sisihin. Bobo, masyado kang mabait at inosente. Isa lang ang hiling ko. Pakiusap. Huwag ninyo akong iwan. Hayaan ninyong manatili ako sa tabi ni na mama, papa at kuya. Kahit anong gawin ni ate. Tatanggapin ko. Bobo kang bata. Ikaw ang aming alaga mula pa noong bata ka. Paano ka namin iiwan? Ma, May almusal ba? Pasensya na, Miss Lin. Ang mga katulong at kusinero ay nagbakasyon lahat. Ang bigla naman ng bakasyon. Eh yung iba, hindi kumakain ng almusal? Si Sir at si Madam at ang dalawang binata lahat ay pumunta sa ospital para bisitahin si Miss Jiyi. Kaya,
Gagawin nila akong gutumin? Siya? Sabi ng pangalawang binata, para bigyan ka ng leksyon. Hindi ba ang pamilya Su ay isang mayamang pamilya? Bakit ang kuripot nila? Ako ay nasa senior high school na ngayon. Kung hindi ako kakain ng almusal, hindi ako makakakuha ng magandang nutrisyon. Hindi ako makakakuha ng magandang nutrisyon. Bababa ang aking efficiency sa pag-aaral. Kung bababa ang aking efficiency, bababa ang aking mga grado. Kung bababa ang aking mga grado, ako para bang babagsak na ang langit sa akin. Naiintindihan mo ba? Hindi mo naiintindihan. Bahala na, hindi naman kasalanan mo ito. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Itong bahay ba? May nakatira ba talaga? Kuripot na mayamang pamilya. Bakit walang kahit ano? Dahil walang pagkain, gagamitin ko na lang ang mental na pagkain para punuin ang sarili ko. Wala namang sumusundo sa'yo? Sumakay ka na. Ang bango. Gusto mong kumain? Ay, nakakahiya naman. Ang bango. Kung masarap, ibibigay ko sa'yo lahat. Pero bakit ka nagutom ng ganyan? Kuripot ang pamilya, sunasugatan, si Suzy, kaya hindi ako pinakain. Sabi ko sa'yo, yung pangyayaring iyon, wala talaga akong kinalaman. Hindi ko siya itinulak pababa. Siya mismo ang nahulog. At... Ay, bahala na. Sabi ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Kahit hindi ko maintindihan pero sa susunod, ako na ang magdadala ng almusal mo. Hapunan, pwede ka rin kumain sa bahay namin. Siya, si Gao yan, tagapagmana ng pamilya Gao, ang iniibig ni Suzy Yi, ang hinahabol ng ama ni Su, para pakasalan. Ayon sa karaniwang takbo, siya dapat ang pangunahing lalaki sa dramatikong mundong ito. Makialam sa kanya siguradong napakagulo. Hindi ko pwedeng sayangin ang pag-aaral ko para sa college entrance exam. Hindi ka naman. May ibang pakay sa akin, di ba? Huwag kang mag-isip ng iba sa akin. Gao High School pa lang tayo ngayon. Pag-aaral ang pangunahing gawain natin. Kailangan maghanda para sa college entrance exam. Huwag kang ngumingiti ng ganyan. Seryoso ang bagay na ito. Maagang pag-ibig ay magpapababa ng ating mga marka ng malaki. Malamang na hindi tayo makapasok sa Qingbei. Nakakatakot isipin. Pero Lin, ako ngayon ay estudyante na ng Qingbei University. Tanong ko lang, kailangan ko pa bang mag-aral ng mabuti? Hindi ka pala high school. Akala ko kasi yung... Ang mga magulang ko lang ay talagang humahanga sa iyo, kaya ako inutusan na alagaan ka. Ganoon pala. Salamat, ma at pa. Salamat sa mga magulang mo. Kaya, kani-kanina lang. Akala mo, may gusto ako sa iyo? Wala. Ako. Kayamanan, demokrasya, sibilisasyon, pagkakaisa, kalayaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, batas, pagmamahal sa bayan, dedikasyon, integridad. Kumain lang ako ng maraming siopaw kanina. Medyo nahilo sa carbs. Naku po, bakit ko nagawa ngayon ang ganitong katangahan? Tiyak na naapektuhan ako ng mga tagapamilya Su ng novel syndrome. Sobrang lala, kailangan kong mag-aral ng mabuti. Kapatid nitong nakaraang 2 araw ay nasa ospital ka, naumay ka na ba? Kayong dalawa nitong mga nakaraang araw, hindi kayo lumalayo sa akin. Sa tingin ko, ikaw. Pangalawang kuya ang naumay. Sa pagkakataong ito, napakagaling ni Ji. Hindi pa namin siya nabibigyan ng matinding pagdiriwang. Sakto paglabas ni Ji sa ospital, sabay-sabay tayong magdiwang. Salamat, nanay, salamat, kuya. Oo nga. Sabay-sabay nating tawagan ang pamilya Gao sa kabilang bahay para masaya. Dahil lahat kay Lin Siwang kundi, ang aking kapatid na babae, bakit siya magtitiis ng ganito? Kuya, tama na, ayos na ako. Patawarin mo na si ate. Hindi ba iyon si Lin Siwang? Sino ang kasama niya? Kuya Gao yan.
Lin Siwang, bakit siya kasama ni Kuya Gao Yan? Ang babaeng ito na si Lin Siwang naglakas loob siyang manligaw kay Kuya Gao Yan. Hindi pwede, si Kuya Gao Yan ay akin lamang. Pagkapasok ko sa kolehiyo magpapakasal ako kay Kuya Gao Yan. Kuya Gao Yan, dumating ka na nitong mga nakaraang araw, ako'y Mauna na ako. Sige paalam. Bumalik na si Xiaoyan. Ma, bumalik na ako. Ang pamilyang Su sa tabi ay may handa para sa kanilang anak na babae. Magdaos ng isang maliit na salo-salo para sa tagumpay. Inimbitahan tayong pumunta. Hindi na ako pupunta. Bakit? Naistorbo ng anak na babae ng pamilyang Su dati. May trauma pa rin sa akin. Ang inyong anak na lalaki ay na-stalk ng isang baliw na babae. Nakakatawa ba? Pero narinig ko na. Ang bagong tunay na anak na babae ng pamilyang Su ay talagang magaling. Noong pumunta ako sa school para sa isang bagay, narinig ko na sa mock exam niya, nakakuha siya ng mahigit 700 puntos. Ang batang babae na yon ay hindi basta-basta. Itong handaan ay para sa kanya ang pagdiriwang. Sige, pupunta ako. Pupunta ako. May nagsabi bang hindi pupunta? Bakit? Nagbago na naman ng isip. Kamakailan, si Xiaoyan ay madalas umuwi. Akala namin ay para alagaan kaming dalawang matatanda. Pero ang totoo, araw-araw ay naghahatid sundo sa batang babae sa tabi. Ang tunay na intensyon ay hindi para sa inumin. Totoo ba, Xiaoyan? Tungkol sa batang babae ng pamilyang Su. Hindi ba sinabi mong pupunta ka sa handaan? Ako mauuna munang umakyat para magpalit ng damit. Gao! Gao! Tara, umupo ka na. Kuya Gao Man. Nasa tabi ko ang pwesto mo. Mas gusto ko ang pagkain doon. Ngayon ay para ipagdiwang ang aking minamahal na anak na si Ziyi na nakapasa sa top university cutoff. Taraz He, sa huling kritikal na panahon kailangan mo ring magsikap. Gagawin ko, tatay. Siwang ang resulta mo ay hindi maganda. Huwag kang panghinaan ng loob. Sa hinaharap kailangan mong matuto ng mabuti sa iyong nakababatang kapatid. Ang huling problema sa physics, ang kabuuang init na nalikha. Bakit naging 30 joules? Mali ba ang answer key? Kapag si Ziyi natin ay makapasok sa Qingbei, kailangan din naming hilingin kay Xiaoyan na alagaan siya ng mabuti. Hindi ko siya kayang alagaan. Huwag na munang pag-usapan kung makapasa siya o hindi. Kahit na makapasa siya, hindi siya sa parehong kolehiyo ko. Paano ko siya aalagaan? Bakit lalong nagiging insensitive habang lumalaki? Tara! Cheers! Cheers! Tara! Xiaoman, hindi ka naman aabalahin. Si Ziyi ngayon, napaka-mature na niya. Kausapin mo lang siya tungkol sa eskwelahan mo. Bigyan mo lang siya ng encouragement. Alam mo naman, mabilis ang takbo sa Qingbei. Si Xiaoyan ay sobrang busy. Kung may kailangan si Ziyi, sa amin na lang siya lumapit. Oo nga, Old Su. Ang mga bagay ng mga bata. Huwag na nating pakialaman. Sige, simulan na natin ang handaan. Ito ba ang nobela ng mayayaman na isinulat ng mahirap? Kung gusto mong pumasok sa magandang universidad, kailangan mong pumasa sa sarili mong pagsusulit. Hindi pwedeng mag-donate ng gusali. Hindi pwedeng mag-abroad. Kung gusto mong malaman ng impormasyon tungkol sa eskwelahan, kailangan mo pang tanungin ang binatang kapitbahay. Pasensya na ha. Pasensya na. Siguradong sinadya niya iyon, ang lakas ng loob niya, na pagtawanan ako sa harap ni Kuya Gao Yan. Lin Siwang, hindi mo ba nakita na malapit nang umiyak si Ji, tumatawa ka pa? Walang modo. Hindi ka naman pumasa masama ang ugali. Anong karapatan mo na pagtawanan ang Ziyi namin? Hindi ko siya pinagtatawanan. Oo, ginawa mo. Sa tingin ko, ikaw ay naiinggit sa tagumpay ng Ji namin. Lin Xiwang, humingi ka ng tawad sa iyong kapatid. Siwang, humingi ka ng tawad kay Ziyi. Sa susunod ituon mo ang isip mo sa tamang landas. Hayaan mo si Ziyi. Nagabayan ka mag-aral kang mabuti. Siya ang mag-aaral sa akin? Kung ganoon, wala nang pag-asa ang pag-aaral ko. Anong sinasabi mo? Gaano ba kagaling ang pag-aaral mo? Tito Su, sa pagkakaalam ko, napakahusay ng grades ni Siwang ah. Xiaoyan, maganda ang grado ni Lin Xiwang. Niloko ka ba niya? Tito Su, alam mo ba kung ilan ang nakuha ni Siwang? Ilang puntos ba? Siguro mga 3 o 400 lang. Galing sa isang liblib na lugar. Gaano kagaling makapag-aral? Sa
Naku, pwede mo akong hamakin. Pero hindi mo pwedeng hamakin ang probinsya namin, Shanhei. Hindi kami isang liblib na lugar. Wala lang kaming 985. Ano ginagawa mo? Manhid na ang binti ko. Nagmadali ako. Nagpadala sa emosyon. Natakot ako. Pasensya na sa iyo. Shanhei, ang aking bayan. Si Wang ah. Sabihin mo nga ilang puntos ba talaga ang nakuha mo? Gusto mo ba talagang marinig? Sa totoo lang, nakakuha ako ng 7. Tumawag ang principal ng GE School. Sa totoo lang, nakakuha ako ng... Si GE ay napakahusay. Tuwing oras, ang kanyang guro personal na tumatawag. Kumusta? Naririnig mo ba ako? Kumakain pa kami kung. Lumabas ka at sagutin. Anong sinasabi mo? Ang pamilya Gao ay matagal na nating kapitbahay. Ano bang masama? Di ba Gao? Oo. Kumusta, naririnig mo ba ako? Tito Su, ang laki ng loob mo. Ngayon, eksaktong selebrasyon ni GE, kaya't bakit hindi natin i-on ang speaker at sabay na pakinggan? Principal. Uy, Principal. Uy, Mr. Su. Hindi ko matawagan si Mrs. Su, kaya ikaw na lang tinawagan ko. Ang resulta ng mock exam ni Su Ziyi ay 541 puntos. 3 puntos na mas mataas sa cutoff ng kolehiyo. Ay, Principal, magandang balita ito. Ay, narinig ko po ang boses nyo. Akala ko bagsak si GE. Meron akong seryosong tanong gusto kong itanong sa'yo. Sinabi sa akin ni Su Ziyi ang kaklase na si Lin Shiwang ay nakatira sa bahay nyo bilang malayong kamag-anak. Totoo ba iyon? Kailangan kong malaman ng maayos si Lin Shiwang. Si Wang hindi na naman siya nagkaproblema, di ba? Ang principal na ito ay pamangkin ng direktor ng BIR. Hindi ko siya pwedeng galitin. Tama siya ay kinuha mula sa maliit na lugar. Medyo may issue sa ugali. Principal, kung may ginawa siyang masama, sabihin ninyo sa akin. Didisiplinahin ko siya. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ba kayo malapit kay Lin Shiwang? Ay malayong kamag-anak lang siya kasi hindi lumaki sa disiplina ng pamilya Su. Ang pamilya Su, sa harap ng ibang tao ginaganyan siya. Wala ba siyang pakialam? Ang totoong sitwasyon ni Lin Shiwang hindi ba ninyo alam? Noong araw na nag-report si Lin Shiwang, si Su Ziyi ay nagsabi sa akin na mahina siya sa pag-aaral at ugali. Pero sa mock exam, si Lin Shiwang ay nakakuha ng 719 puntos, top 1 sa buong taon. Ganoon din, kung ang inyong pamilyang Su ay may ganitong antas ng edukasyon, hindi sana si Su Ziyi makakuha ng ganyang mababang marka. Alam mo ba kung mayroon akong isang magaling na estudyante, sigurado na akong ma-promote bilang vice principal ngayong taon. Gusto ko ring hikayatin mo siya na lumipat sa aking klase. Sayang. Paano naman? Turuan mo nang mabuti si Su Ziyi. Kung hindi dahil sa kanya nagsabi ng masama tungkol kay Lin Shiwang, maaari na akong maging vice principal. Tapos na. Lahat ay tapos na. Umaasa ako sa 3 anak, nag-invest ng iba't ibang resources para lang makuha ang koneksyon sa tanggapan ng buwis. Naputol. Susunod, iyan na ang usapang pamilya ninyo. Hindi na kami makikialam. Hindi pa ako busog. Siwang, halika pumunta ka rito saglit. Busy ako kumain. Sabihin ninyo, naririnig ko po. Imposible, paano ka naging ganyan kagaling? 719. Tiyak na nandaya ka. Pwede mong pagdudahan ang pagkatao ko. Pero hindi mo pwedeng pagdudahan ang aking mga marka. Kahit ibigay ko sa iyo ang lahat ng libro, makakakuha ka ba ng 719? Ako? Hindi ka ba dati walang pera? Para mag-enroll sa tutorial? Hindi ba palagi kang nagtatrabaho at walang gana sa pag-aaral? Oo nga, kaya nag-self-study ako ng todo, naghanap ng tutor, ginamit ang lahat ng bakanteng oras, nag-aral ng hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo. Pasensya na, ate. Hindi ko alam na ang galing mo pala. Narinig ko lang sa iba. Sa huli, kumpara sa interes, wala lang ako. Pasensya na, ate. Ang mukha ko.
Kuya, Malapit na akong mag-debut. Ang mukha ko, paano ito? Tanungin mo ang mabait mong kapatid na babae. Hindi ba siya ang may kasalanan? pasensya na. Pangalawang kuya, kasalanan ko lahat. Hindi sinasadya ni Z. Tama. Wala ka ring kasalanan. Kasalanan mo lahat. Bakit mo ako sinasali? Wala akong kinalaman diyan. Kung hindi mo itinago ang iyong mga grado, pinaniwala mo kaming lahat na mababa ang iyong marka. Paano nangyari ang lahat ng ito? Ang gulo-gulong ito. Okay ka lang? Mayroon ka bang electronic switch? Peke ka ba? Pasensya na, pangalawang kuya. Ako ang nagbintang kay ate. Ako ang gumasgas ng iyong mukha. Pasensya na. Gigi, hindi ito kasalanan mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng sobra. Hindi kasalanan ko lahat. Ako lahat. Z. Huwag kang masyadong mapusok. Pasensya na. Pangalawang kuya. Kung ang English essay sa Gaokao ay papagawa kay Li Hua na sumulat sa kanyang dayuhang kaibigan upang magrekomenda ng isang magandang palabas. Kung gayon, mayroon akong napakagandang materyales. Isang ampon na babae. Hindi sapat na inaapi niya ang tunay na binibini, gusto pa niyang kunin ang bote ng alak at takutin kaming lahat. Kahit na aalagaan ko si Lin, Shiwang lang ang aalagaan ko. Ang ganitong tao na karapat-dapat pag-investan. Hindi ang isang taong gumastos ng maraming resources, pero hindi kayang suportahan na peke. Xiaoyan. Tama na. Huwag mo nang inisin si Ziyi. Pasensya na, pangalawang kuya. Kaya mo yan, anak. Mahalaga ang sugat ng pangalawang anak panganay Dali. Dalhin siya sa ospital. Sasama ako. Pasensya na, Siwang. Ngayon lang nalaman ni tatay. Gaano kita napabayaan ito? Ikaw ang tunay na anak ni tatay. Tatay, pasensya na sa'yo. Walang problema. Hindi ko kailangan ng iyong paghingi ng tawad. Hindi ko rin kailangan ng iyong pagmamahal. Mabuti naman akong mag-isa. Mas productive ako mag-isa. Si Siwang, nakakakuha ka ng 719 puntos. Ganun kataas na marka. Ang galing mo mag-aral. Talagang anak kang matalino ni tatay. Ako. Hindi ba sinabi ni tatay? Ako ang anak niya. Siwang, ikaw, sa pamilya Gao, ano ang opinyon mo? Lalo na kay Gao yan. Sa tingin ko, kayong dalawa, bagay naman kayo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Grade 12 ako ngayon. Bakit mo ako hinihikayat na magka-jowa agad? Ay, hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ni tatay. Ang ibig kong sabihin ay sa hinaharap. Sa hinaharap, makakahanap kayo ng pagkakataon, magkita-kita kayo ng madalas. Ang pamilya Gao ay may magandang background. Dahil kay Lin Siwang, dahil sa kanya, nawala sa akin ang pagmamahal ni tatay at si Kuya Gaoyan. Tiyak na mas ayaw niya sa akin ngayon. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, babalik na ako sa kwarto para mag-aral. Ay, Siwang. Yung tatay, paano kung ilipat kita sa advanced class? Ang guro doon. Wag! Dati hindi ko napansin. Ang lalaking ito ay napakasama. Hindi ko inaasahan. Hanggang ngayon gusto pa rin niya akong gamitin para makakonekta sa direktor ang connection na ito. Nakakatawa. Hindi ako ang birhen ng Notre Dame. Panahon na. Hayaan silang maranasan ang pakiramdam ng kawalan. Hey, Siwang, nakakuha ka ng napakagandang marka. Anong reward ang gusto mo? Bibigyan kita ng kahit ano. Manirahan sa school. Sabi ko, gusto kong tumira sa dorm. Ang ingay kasi sa bahay. Nakakagambala sa pag-aaral ko. Ay, anak ka talaga. Bakit ganyan ka magsalita? Ano bang masama sa bahay natin? Walang mag-aalaga sa'yo sa school. Malamig at walang kasama. Siya, pero kailangan mong umuwi bawat linggo. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang suka-dugo kita. Hindi naman ako naghahanap ng pagmamahal. Bakit ako magtitimpi dahil lang sa ilang masasakit na salita? Nanaginip ka yata. Sino yan? Bukas ang pinto. Pumasok ka na. Anong gusto mo? Iwan mo lang bukas ang pinto mo. Pagkatapos kong kausapin si G, babalikan kita para mag-usap. Si.
Puntahan mo si Suji. Ilang salita lang napapagalaw mo siya. Akala mo ba bata ako? Makipag-usap sa gabi? Miss Lin. Miss Lin, sandali lang po. Sinabi ng pangalawang binata, nakakausapin ka raw niya. Si Miss G ay labis na natakot. Ang pangalawang binata ay inalagaan lang siya ng matagal. Buong gabi siyang inalagaan? Hindi ba sila inaantok? Nagmamadali ako papuntang school para mag-ayos ng dorm. Uuna na ako. Miss Lin, wala ka talagang pasensya. Kung nangako ka na sa bagay ng pangalawang binata, paano mo babawiin? Napakawalang galang. At saka, kung lalabas ka ng ganito at may makakita sa'yo, ano ang iisipin ng iba tungkol sa pamilya Su? Nakakabaliw na mundo. Nakakabaliw na pamilya. Su, akala ko pa naman normal ang katiwala na ito. Ang ginagawa mo, maiintindihan ko bang ayaw mo nang magtrabaho? Binibining Lin, wag mo akong takutin. Ito ay para sa karangalan ng pamilya Su. Kung lalabas ka ng ganito, mamaliitin ng iba ang pamilya Su. Wala pa akong college entrance exam. Okay lang tiisin ang pamilya. Su, sino ka ba? Akala mo ako'y iyong utusan? Kung ayaw mong magtrabaho, trabahong 30,000 isang buwan. Maraming gustong gawin iyan. Siwang, Ginang, Siwang, anong nangyari sa iyo? Si Katiwala. Inapi ka ba niya? Sinabi ni Katiwala na si Kuya at si Ziyi ay napakalapit na ako'y maiinggit lang sa kanila sa sulok. Walang magmamahal sa akin ng totoo. Peking kawawa lang, di ba? Sino ba ang hindi makakagawa niyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Magkalat ng katarantaduhan sa anak ko? Ginang, wala po. Sa tingin ko, si Ji ay sinira ng mga taong tulad mo. Mag-empake ka na agad. Umalis ka sa bahay ko. Ginang, umalis ka. Yung eksena kagabi sa celebration party, ang pagkakautang ng loob ni Mrs. Su, sa akin ay nasa rurok na. Kailangan ko itong gamitin, Ginang. Mayroon akong ilang mga kaibigan na katulad ko. Maari mo ba silang papasukin sa trabaho? Maaasahan sila? Mula bata, kasama ko silang namumulot ng bote, naghuhugas ng pinggan. Mahirap na trabaho. Kasalanan ko lahat ito. Puntahan nila lahat. Sapat ba ang 50,000 isang buwan? Aayusin ko na ngayon. Salamat po, Ginang. Pupunta muna ako sa eskwelahan para mag-check-in sa dormitory. Sige. Kumusta kayo? Ako si Lindsay. Lin Siwang. Talaga si Lin Siwang. Pasok, pasok, upo, upo. Salamat. Nandito ka pala sa dorm namin. Talagang sa munting dorm namin. Nagningning dahil sa'yo. Ace, sobra-sobra kitang hinahangaan. Ako rin. Gusto ko lang itanong, paano ka nakakuha ng 700 puntos? Kahit anong pagsisikap ko, nasa bandang 620 lang lagi ang marka ko. Gusto niyo bang umangat? Opo, Sige, simula ngayon. Sumunod kayo sa aking bilis. At mag-aral ng mabuti. opo. Tiyak na mag-aaral kami ng mabuti. Gising na! Gising na! Ang aga naman. Alas 5:01 na. Bumaba na kayo at mag-aral. Alas 5? Bangon na. Gising, gising, gising na lahat. Walang tulog hanggat hindi tapos ang gagawin. Paano kayo nakatulog sa inyong edad? Saan kayo pupunta? Bukas weekend, gamitin natin ang bakasyon, mag-extra effort tayo, gumawa tayo ng sariling mock exam. Ano sa tingin nyo? Amo 2 linggo na kaming hindi umuwi. Hayaan mo na kami. Ngayon alam ko na, karapat dapat ka sa 700. Hindi ko talaga kaya, Lin Siwang. Hindi ka uuwi. Hindi. Sige, dahil may plano na kayo sa bakasyon, hindi ko na kayo pipilitin. Umalis na kayo. Magpapatuloy ako sa pagsagot ng mga tanong. Paalam. Tara. Hoy Lin, Siwang. Kailan ka uuwi? Uy, Siwang, kailan ka uuwi? Miss na miss ka namin. Sobrang stress na. Wala akong oras. Si Ji, bakit siya lagi may oras umuwi? Hindi nyo ba iniisip? Ano ang grade niya? Ano ang grade ko? Siwang, ako at ang tatay mo ay umaasa na uuwi ka.
Miss na miss ka namin. Gusto niyo akong i-pressure gamit ang pamilya? Hindi ako papayag diyan. Miss ko rin kayo, pero nakakapagod mag-maintain ng ganitong grade. Sobrang busy ako sa pag-aaral. Wala talaga akong oras. Pero, ang pag-aaral, kailangan din ng pahinga. Hindi mo naiintindihan ang pag-aaral. Pag may oras ako, uuwi ako. Siwang ah. Lin Siwang, ikaw ay isang Su. Sa katapusan ng linggo, dapat kang umuwi para sa hapunan ng pagtitipon ng pamilya. Huwag mong isipin na dahil maganda grade mo na tigas na ang pakpak mo at pwede ka nang sumuway sa nakatatanda. Siwang, Naku, bakit sinundan niyo pa ako sa school? Isasakripisyo na naman ang aking mahalagang oras ng pag-aaral para lang lokohin silang dalawa. Siwang. Siwang, tingnan mo ang sarili mo dito sa school. Ang hirap ng buhay mo. May chef sa bahay. Bakit hindi ka umuwi? May chef sa bahay, pero hindi mo man lang ako binigyan ng baon. Oo nga, Siwang. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi linggo ngayon. Bukas may pasok na. Hindi na kailangan mag-abala. Tigilan mo na yan. Sumabay ka na sa akin pauwi. Uuwi lang naman para kumain. Hindi naman ikamamatay mo. Hindi naman sigurado. Sino ba ang nakakaalam kung ano pang bitag yan? Hihintayin akong mahulog. Hindi na. Yung mga masasarap na pagkain sa bahay, hindi ako sanay kumain yan. Kapag sobra, mahirap sa katawan. Ito na lang kakainin ko. Okay na ako dito. Ano ba ang pinagtatampo mo? Sa grado mo ngayon, hindi ka mahihirapang pumasok sa magandang universidad. Kaya mas mabuting umuwi ka na habang may panahon at makipagkita ka na sa anak ng pamilya Gao. Ah, ganyan pala. Ang pakay nila. Siwang, ang ibig sabihin ng tatay mo ay, Ano? Grade 12 na ako. Naghahanda para sa college entrance exams. At gusto ninyo akong mag-drop out para makipag-date? Dahil lang mayaman at makapangyarihan sila. Kaya ninyo ako ipapupunta para sumipsip. Ito ay pagbebenta ng inyong anak. hindi naman ganoon. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Tumahimik ka nga? Eh di hindi nga. Sige, babalik na ako sa pag-aaral. Siwang. Alam kong may sama ka ng loob sa amin. Kung uuwi ka lang sa amin, kahit anong kondisyon ay papayag kami. Hindi na. Gusto ko lang mag-aral ng mabuti sa paaralan ngayon. Maghanda para sa college entrance exams. Lin Siwang, may hangganan ng pagtatampo mo. Huwag mong isipin na kaya mo na ang lahat, ikaw ay miyembro ng Pamilya Su. Kung hindi mo kikilalanin ang Pamilya Su, agad kong ililipat ang iyong rehistro pabalik sa lalawigan ng Shanhe at pauuwiin kita. Don. Sa edad mong iyan, ang mga taong ganito ka-naive ay bihira na. Ngayon, gusto ninyo akong ibalik sa Shanhe para mag-exam? Wala kayong magagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Gusto ninyo akong mag-drop out sa paaralan at mag-exam sa Shanhe? Hindi pwede. Hindi maaaring lumipat ng paaralan. Hindi dapat lumipat ng paaralan si Lin Siwang siya. Lang sa aming paaralan, ang potential top-notcher na kayang makakuha ng 700 puntos. Walang sino man ang makakapag-alis sa kanya. Principal po pala mali. Lahat ito ay pagkakamali. Opo, Principal. Kami. Gusto lang naming umuwi ang bata. Bakit kailangan umuwi? Hindi kaya? Gusto ninyo akong ibalik ng palihim sa lalawigan ng Shanhe? Sinasabi ko sa inyo hanggat nandito ako, huwag ninyong subukan na kunin si Lin Siwang sa aming paaralan. Ang gusto lang namin. Ayos lang po, Principal. Kahit maubos ang isang hapon ko sa pag-aaral, ayos lang. Hindi ako mawawalan ng gana. At hindi rin babawasan ang aking pag-aaral. At hindi rin mawawala ang pagkakataong maging top-notcher. Anong klaseng magulang kayo? Na pinipilit ang sarili nilang anak na huwag mag-aral ng mabuti. Kung dahil dito si Lin Siwang bumagsak ang grades, hindi ko kayo patatawarin. Pamilya Su, ang tiyuhin ko ay nasa Bureau of Internal Revenue. Alam ninyo naman, di ba? Kami hindi talaga namin hahayaan na maapektuhan ang pag-aaral niya. Inistorbo mo na siya ng matagal. Kung may panahon ka, nakagawa ka na ng isang set ng exam. Ang peke ninyo. Kung talagang nagmamalasakit kayo sa bata, bakit kayo pumunta ng walang dala? Umalis na tayo. Lin, huwag mong mawala sa focus. Mag-aral kang mabuti. Kung may problema, lumapit ka sa akin. Sige, umuwi na kayo. Kapag sapat ang iyong kakayahan, ang buong mundo ay nasa likod mo. Hindi ko kailangan ng mga magulang na Su na akala nila ay Hindi ko inaasahan na si Lin Siwang
kahit bata pa napakalalim ng isip. Asawa, anong ibig mong sabihin? Kung siya talaga ang nanguna sa pagsusulit, iyon ang magiging usap-usapan sa buong lungsod ng Jing at maging sa buong bansa. Sa oras na iyon, kung malaman ng mga tao na sa panahon ng pagsusulit sa kolehiyo, hindi siya umuuwi sa pamilya Su, ang pamilya Su naming ay mapag-uusapan at masisira ang reputasyon at gagamitin pa ito ng mga karibal naming kumpanya. Posibleng ang presyo ng aming kumpanya ay maapektuhan din sa oras na iyon. Tiyak na mananagot ang pangunahing pamilya. Ganito pala kaseryoso. Pero ngayon, si Siwang ayaw niyang umuwi, ano ang gagawin natin? At saka, protektado siya ng punong guro. Nanay, tatay, bumalik na kayo. Si tatay ay gustong humingi ng pabor sa iyo. Anong pabor? Ganito, ikaw mismo ang magluto ng masustansyang pagkain bukas. Pasukan na. Ji, ikaw mismo ang magbigay nito kay Siwang. Ano? Ziyi, bukas, ikaw ay dapat sa harap ng mga kaklase ng maayos na ibigay kay Siwang. Kailangan mong pagandahin ang relasyon sa kanya. Hayaan siyang maramdaman ang init ng pamilya Su natin. Ito ang masustansyang pagkain na ipinadala ng nanay ko para sa iyo. Kainin mo ito ng maayos. Tandaan mo ang kabutihang loob ng pamilya Su sa iyo. Sa hinaharap, gumanti ka ng mabuti sa pamilya Su. Sujiyi, isa na naman itong anong bagong dahilan para sa pananakot. Anong klase ka? Sino nagbigay sa'yo ng tapang? Ganito mo inaapi ang aming henyo? Di ko kaya ang iyong masustansyang pagkain. Isoli mo na lang. At least, naiparating ko na ang aking intensyon. Galing kina mama at papa to. Para sa'yo. Kailangan mong tanggapin. Tandaan mo ang kabutihan ng mga Su sa'yo. Mukhang ito ay ang mag-asawang Su na hindi ako naiuwi. Kaya sinadya nilang ipadala si Su Ziyi para sumipsip sa akin. Pero sayang, wala siyang naitulong. Puro sira lang. Bakit ka tumatawa? Ikaw naman talaga inaalala mo ang kabutihan ng mga Su. Paano ko yun hindi maalala? Gaano ba kabuti ang mga Su kay Siwang? Lin Siwang, tandaan mo ang kahihiyang ginawa mo sa akin. Sa hinaharap, babalikan kita ng 100 beses. Anong gusto mo? Si Ji ang buong pamilya namin na prinsesa ng aming puso. Bakit mo siya pinahiya? Bukas, pumunta ka sa klase ni Ji, dalhan mo siya ng pagkain. Siguraduhing malaman ng lahat na malapit kayo ni Ji. Malapit ba ako sa kanya? Inagaw niya ang aking pagkatao. Araw-araw siyang nagmamayabang sa harap ko. Bakit ko siya lalapitan? At ikaw pa, para bang nagbabotox ang utak mo? Bakit mo, akala kaya mo akong utusan? Lin Siwang, ikaw. Mukhang hindi ako itinuturing ng pangalawang kuya bilang pamilya. Sa tingin ko, mas mabuti nang hindi na lang ako umuwi. Siwang, huwag mong seryosohin ang sinabi niya. Alapay, may pumasok na pera. 100,000. Siwang, uuwi lahat para mag-review. Hindi ka ba uuwi? Bakit ako uuwi? Hindi ba ito ang Huling yugto ng pagpupursige sa probinsya natin ang pag-uwi bago ang exam ay kasalanan. pero mas makakapag-review ka sa bahay? Karamihan sa mga estudyante ay may private tutor sa bahay para sa final push ang bahay mo. Pasensya na, nakalimutan ko na ikaw ay. Okay lang, ayoko nang umuwi. Masaya na ako rito sa school. Sige, mauna na kami. Paalam. Gusto ng mga magulang ko na umuwi ka para mag-review. Ang mga magulang mo, salamat na lang sa kanila. Ako ay isang malayong kamag-anak, hindi na kailangan pang mag-alala ang mga magulang mo. Umuwi ka na lang at samahan mo ang mga magulang mo sa pagmamahalan. Ikaw, kung gusto mong umuwi, edi umuwi ka. Hindi
Hindi ko talaga maintindihan kung ano nasa isip ng mga taga Jing City. Ang ganda rito sa school. Meron lahat. Pwede kang magtanong sa guro kahit kailan. Bakit pa kukuha ng private tutor? Ang yayaman lang. Lin Siwang, wala nang oras para malungkot. Malapit na ang college entrance exam. Kaya mo yan! King, sa wakas tumawag ka na sa akin. Kumusta ka na? Xiao Wang, pumunta ako sa school para bisitahin ka. Lumabas ka sa gate. Salubungin mo ako. Xiao Wang. Ang lakas mo naman. Parang kalabaw. Yung dala kong pagkain sa'yo, matatapon na. Miss na kita. Ching, got. Sige na, nandito na ako, di ba? Huwag kang umiyak. Malapit na ang college entrance exam mo. Kung iiyak ka pa, mawawala ang swerte mo. Huwag naman. Bakit ka nandito? Para alagaan ka, ang magaling naming mag-e-exam. Malapit na ang college entrance exam. Paano naman kung walang magulang sa tabi mo? Para sumigla at suportahan ka. Nagdala ka pa ng pagkain para sa akin. Ang bait mo, King. Ang sarap ng amoy. Siyempre naman, ang pagkain sa labas, hindi malinis. Ngayon ang importante ay ang kalusugan mo, ang pagkain mo, hanggang sa exam ako, na ang bahala. Ching, bakit ang bait mo? Huwag ka nang umiyak. Baliw. Naghanda na ako ng Cheongsam. Sa araw na iyon, ako ang pinaka magandang magulang sa buong lugar. Ang trabaho mo, anong gagawin? Ikaw ang una sa ampunan natin na mag-aaral sa kolehiyo. Baka maging top-notcher ka pa. Yung trabaho kung walang kwenta okay lang yun. At saka, di ba sabi mo aalagaan mo ako? Ito ituring mo na lang na investment. Kita mo ako si Lin Siwang. Hindi nagkukulang sa taos puso. Huwag kang mag-alala. Konti lang ang dala ko. Magpahinga ka muna sa tinutuluyan. Babalikan kita mamaya. Buti naman. Kapag pumasok si Lin Siwang tiyak na mailak siya. Ang gusaling ito halos walang tao. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa kanya. Ang sama ni Suji. Lin Siwang, eto ang kabayaran sa pang-aapi mo sa akin. Sana matakot ka ng todo walang gana sa college entrance exam at sa huli, bagsak ka. Si Suji ay bumati na sa akin ng ganito. Kaya ako ay gaganti sa kanya ng maayos. Ba't walang ingay? Hindi ba dapat nakalock ang pintong ito? Hindi ba pumasok si Lin Siwang? Suji, Lin Siwang, ikaw. Babaeng ito sinadya mo yan. good luck. Anong ibig mong sabihin? Lin Siwang, ikaw talaga. Si Lin Siwang dapat ang maloko. Lin Siwang, bumalik ka. Lin Siwang. Lin Siwang. Ang galing! Dumating na sa wakas. Ano yun? Nagulat ako. Anong dumating? Siyempre, yung nakasulat na. Bagong ID na may address sa Jing City. Inayos ulit. Pagkatapos, ilipat ang rehistro. Ngayon ay nagpapakita na nasa bahay na ng Su. Pupunta ako ngayon sa bahay ng Su para kunin. Para hindi na naman ako madaya ni Suzy Yi. Ingat ka sa daan. Nagluto ako ng sabaw. Inumin mo pag-uwi mo. Sana, hindi makasalubong ang pamilya. Su 3 araw na lang, bago ang college entrance exam. Ayokong mag-aksaya ng oras. Makipag-usap sa kanila. Ang aking ID ng Jing City. Siwang? Ang sakto naman. Ngayon ka lang umuwi para humingi na samahan ka namin sa exam. Panaginip. Ganun pala. Para sa pag-escort sa exam pala ito.
Malayo ang exam venue ni Jiyi sa iyo. Mataas ang grado mo at independent ka. Si Jiyi ay masyadong spoiled. Hindi ako mapakali. Kung gusto mo, pwede kang samahan ng pangalawang kuya mo. Hindi ako pupunta. Pinakulong niya si Z sa dormitoryo ng isang araw at gabi, saka lang nalaman ng guro. Ikaw ang masama. Bakit sa tingin mo nasira ang pinto? Natalo sa sariling laro. Lin Siwang, dapat matuto ka na. Hindi ka namin sasamahan sa exam. Kawawa naman ako. Delikado mag-isa. Pwede bang bigyan mo ako ng pera? Wala ring pera. Sige na nga, edi sa parking lot, sa harap ng exam venue na lang. Magpapagabi na lang ng ilang gabi. Nakatanggap ng 50,000 pesos sa bank account. Ito, ay ginawa ko gamit ang mga pampatalino sopas na niluto para sa iyo. Kapag lumamig na, tandaan mong uminom ng ilang tasa bukas. Siguradong magiging maayos ang exam. Huwag kang kabahan. At ito pa, ilagay mo ito sa pintuan. Bukas, siguradong hindi makakalimutan. Hindi pwede. Kailangan ko ulit suriin. 0.5 na itim na ballpen, lapis, pambura, ruler exam, permit, ID, at shading pen. Lahat handa na, Siawang. Huwag kang kabahan bukas. Ikaw na ang ikawalong beses mong sinuri. Hindi ako kinakabahan. Talagang hindi ako kinakabahan kahit kaunti. Mabuti naman, at hindi ka kinakabahan. Bilisan mo! Bilis! Halika! Umupo ka sandali at magpahinga. Okay. Hindi pwede. Nakita ko sa forecast na uulan bukas. Kailangan kong tingnan kung may butas ang payong at may iodine at band-aid. Kailangan kong maghanda ng pamalit na damit. Paano kung madulas ako bukas? Siawang, huwag ka talagang kabahan bukas. Siguradong aayusin ko lahat. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Sapat na ang paghahanda mo. Yung kaalaman, nasa utak ko na. Handa na bukas. Siguradong magiging maayos. Siawang, siguradong magkakaroon ka ng maliwanag at magandang buhay. Hindi lahat tayo ay magkakaroon ng maliwanag at magandang buhay. Mga estudyante, isulat muna ang pangalan at number. Bago tumunog ang bell, huwag sumagot. Narito, King, binabati kita. Natapos na sa wakas ang huling pagsusulit. Kumusta ang pakiramdam? okay lang. Bakit ka tumatawa? Yaya, Fang, bakit kayo nandito? Nakalimutan mo ba, ikaw ang nagrekomenda ng trabaho sa amin. Bilang katulong sa pamilya Su. Magkakaroon sila ng selosalo ngayong gabi. May day off kami, kaya dumalaw kami sayo. Nagpapasalamat kami sayo. Malaki ang kita sa trabahong ito. Gusto ka naming ilibre ngayon, ano sa tingin mo? Tara na. Sige, hindi na ako mahihiya. Tara na. Kumusta, kaibigan? Ang ganda ng itsura mo. Ikaw ba ay estudyante ng sining? Regular na estudyante. Pwede ba kitang interviewin ng ilang minuto? Oo naman. Bakit hindi pa dumarating si Lin Siwang? Ziyi nasabi mo ba sa kanya? Ngayong gabi sa bahay ang salu-salo para sa inyo? Siyempre, sinabi ko. Pero ate, hindi lang siya umuwi, sinigawan pa ako. At sinabi pa niya na hindi niya pinapansin ang pamilya Su. Tatay, galit ba si ate sa pamilya Su? Itong suwail na anak. Kung wala ang pamilya Su, ano siya? Dahil ayaw niyang bumalik, hayaan na natin siya. Ngayong gabi, iyo lang ang salu-salo para kay Ziyi. Gising na? Ching. Ano yon? Kailangan pa nating... Kakaiba ang E-Place 1. Ito na ang oras na sinabi ko. Na-delay ba ang flight? Mga sinta ko. Miss na miss ko kayo.
Jingye, magandang araw po. Xiao Dengzi, tayo ka na. Tayo ka na. Bilis. Nagdala ako ng mga regalo para sa lahat. May para sa lahat. Halika, inumin mo ito. Inumin mo ito. Ito. Inumin mo ito. Tara, tagay tayo. Sige tagay. Tingnan mo ang iyong sarili. Sa ulo mo, puro cream. Ang bait mo, ginang direktor. Pakipunasan mo na lahat ito. Sabi ko na nga ba si Siwang ang magiging pinakamatagumpay. Siwang, talagang magandang pangalan. Ang lola mo nagbayad para ipagawa ang pangalan. Sabi niya, may swerte ka, kaya mong dalhin nang makita ka niya. Nagustuhan ka agad. Kumapit at ayaw bitawan. Gusto talagang sumama sa lola. Ganyan kanya pinalaki. Pinag-aral ka niya. Kung buhay pa ang lola mo. Siwang. Matulog ka na. Kapag nagising ka muli, lumaki ka na. Ang lungsod ng Jing ang aking hinahangad. Ang lalawigan ng Shanhe ang aking pinagmulan. Lumaki ako sa tunay na pagmamahal. Masaya ako. Salamat sa pagmamahal ni Mommy, Daddy, at mga kuya. Ako talaga ang pinakamasayang prinsesa. Wow! Ang yaman, ang inggit, ang buhay ng munting prinsesa. Pangarap ko. Hari at Reyna, ang ganda ng damit ng munting prinsesa ninyo. Bigyan mo ako ng isa. Pwede ring cash. Kadiri kayo. Binigyan ka ng pamilya Su ng pera para buhayin ka at nagkakamali ka pa. Talaga nga, ang mga mahihirap talaga ay hindi marunong makontento. Pwede mo akong murahin pero dapat mo akong bigyan ng pera. Nagkaroon ng 50,000 pesos sa bank account. Dahil sa pera, pipilitin kong patawarin si Su number 2. Direktora Mama Ching Ching, may pera na ako. Magbakasyon tayo. Bilisan, bilisan! Ate, bumalik ka na. Dali. Bilis. Heto, ang huli ay 5631. Huwag kang magkamali sa pag-type. Si, Sha Wang 2. I-click ang query. Kung hindi normal ang display, maaaring busy ang system. Mangyaring iwasan ang peak hours. Ano ito? ang iyong rango ay nasa top 50 ng buong probinsya. Mangyaring maghintay. Diyos ko, Xiaowang. Ang galing mo talaga. Siwang, hindi mo binigo ang inaasahan ng lola. Kaya gusto ko. Mag-query na. Z, kaya mo yan. Naku, hindi ako makatingin. Tingnan niyo para sa akin. Pumasa. Lampas na sa cutoff ng top university noong nakaraang taon. Totoo? Sobra. Nakalamang lang ng wala pang 10 puntos. Gusto makapasok sa magandang universidad, mahirap pa rin. Papa, pasensya na. Dapat mas nagsumikap ako. Papa, si Z ay nakulong ng isang araw at gabi. Ang score niya ngayon ay maganda na. Oo nga, nagsumikap na si Ji. Ewan ko kung ano ang score ni si Wang. Kung sa ating pamilya, makapag-produce ng top-notcher ang pangunahing pamilya, ay tiyak na mas pahahalagahan ang ating subsidiary. Tawagan natin si Siwang, pamilya rin natin siya. Tama si Papa, nag-aalala rin ako kay ate. Kumusta? Siwang, na-check mo na ba score mo? Kumusta? Lagpas ba ng 700 puntos? Ewan ko hindi ko makita ang score. Hey, Bakit hindi mo makita? May mali ba? Ate, wag mong sabihin nakalimutan mong ilagay ang barcode kaya walang score. Suzy, sabi ko na nga ba? Ang dumi ng bibig mo?
Bakit mo ganyan kausapin si Z? Huwag mong sisihin ang iba, dahil bagsak ka, pinagbubuntunan mo si Z. Sabi ko na nga ba? Ikaw na galing sa liblib na lugar. Pagdating ng malaking pagsusulit, bigla kang bumabagsak. Huwag, wala kang kwenta. Wala rin kwenta ang buong pamilya mo. Ikaw, Naku. Ate, bakit ka nagsasalita ng napakabastos? Mas maganda pa ito, kaysa sa pagiging plastic mo. Lin Siwang. Ang pamilya ninyong Su, wala talaga kayong kahit isa na may pinag-aralan. Nakatago ang aking grado. Alam mo ba, kung ano ang ibig sabihin nito? Top 50 ako sa buong probinsya. Naiintindihan mo ba? Sa tingin ko, si Suzy ay bahagya lang pumasa sa cut-off. Talagang nagdududa ako kung ako ba talaga ay anak ng pamilyang Su. Ang IQ natin, bakit hindi tayo magkasing talino? ano bang kalokohan sinasabi mo? Siwang. Sa tingin mo, sa iyong grado, posible ka bang maging top-notcher? Wala na akong sasabihin sa inyo. Baka mahawa ako sa inyong kabobohan. Ang walang utang na loob na anak na ito. Ano na naman? Siwang, ako ito Dali. Tingnan mo sa internet. Nalik na ang mga grado. Ikaw ang top notcher ng lungsod ng Jing. Ang iyong panayam sumikat din sa internet. Xiaowang, tingnan mo sa labas. Marami pang nakatambay. Mga mamamahayag na gustong maka-interview sa iyo. Bakit ka nagtatago? Tatanggapin ko ang interview, pero hindi ngayon. Naghihintay ako ng tamang oras. Si Xiaowang. Ito ang interview ni Xiaowang, top-notcher talaga siya sa Beijing. Hindi ko akalain. Lin Siawang. Top-notcher talaga siya. Ang pamilya nating Su may top-notcher sa college entrance exam. Talagang pinagpala ng Diyos ng karunungan. Uy, Xiaowang, binabati kita. Ipinagmamalaki ka ni tatay. alam ko na may, iba ka pa bang sasabihin? Xiaowang, sikat ka na ngayon sa internet. Kung gusto mo, hayaan nating bumalik ang mga mamamahayag para mag-interview ulit dito mismo sa bahay ng mga Su. Para makita ng buong bansa na masdan ng mabuti tayo ay isang napakagandang pamilya. Pamilya ng mga matatalino. Ang hinihintay ko ay ang tawag mula sa inyong pamilya, Su. Siya, pupunta na ako ngayon. Hahayaan ang mamamahayag. Pumayag akong mag-interview ang reporter, pero hindi sa bahay ng Sukundi, sa lalawigan ng Shanhe. Siwang, ikaw. Ikaw ay anak ng pamilyang Su. Ang interview ay dapat sa bahay ng Su. Oo nga, Siwang. Bukod pa riyan, ikaw ang top-notcher sa Jingxi. Unquote. Ang mag-interview sa lalawigan ng Shanhe, anong klaseng bagay ba iyan? Ayaw mong pumunta? Okay lang. Kung ganoon, ako na lang ang magpapa-interview. Hindi na kayo sasama. Wag. Kung ganoon, mag-interview tayo sa lalawigan ng Shanhe bibili na si tatay ng tiket ngayon lilipad sa gabi papuntang Shanhe. Bilisan. Lahat kayo, kumilos at maghanda. Ayusin ang mga gamit dali lumipad papuntang Shanhe. Tatay. Ang ate ko, sobra naman. Saan naman ganoon, ipapagod ang magulang. Sa tingin ko, sinadya niyang insultuhin ang pamilyang Su. Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ni Siwang. Huwag kang magsabi ng mga kalokohan. Tatay. Sinigawan mo ako. Ikaw talaga. Walang kahit katiting na pag-unawa, si Siwang ay naging top-notcher, ay malaking bagay para sa buong pamilya. Kahit magpakahirap tayo, ano naman? Ano pa bang galit mo? Talagang hindi mo alam kung ano ang mahalaga. Nanay, tingnan mo si tatay. Hey, ang tatay mo, gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataon upang ma-promote ang pamilyang Su. Yung naging kawalan mo ng katarungan, pag-usapan natin sa ibang pagkakataon, okay? Sige, alis ka na, mag-ayos ka ng gamit. Hindi ako sasama. Hindi ka sasama? Kung ganoon, maghintay ka na lang sa bahay. Hindi naman ako ginawang ganito ng mga magulang ko. Dahil lahat sa babaeng iyon na si Lin Siwang. Kayo pinagalitan ninyo ako dahil kay Lin Siwang. ZE. Huwag kang umiyak. Sumasakit ang puso ko kapag nakikita kitang umiiyak. Kuya, hindi ba maganda ang resulta ng pagsusulit ko? Kaya hindi na ako gusto ng mga magulang. Si Lin Siwang ay naging top-notcher. Mas mahal nila siya. Hindi na ako mahal. Hindi yon mangyayari. Mahal ka pa rin ng lahat. Si tatay naman, iniisip niya ang kumpanya.
Alam ko na matagal ko nang alam, sa puso ni tatay, mas mababa ako kaysa kay Lin, Siwang, mas mababa pa kaysa sa kumpanya. Kuya, ikaw ba, maaari bang tulad ni na tatay at nanay, hindi mo na ako mamahalin? Hindi. Bobo, hinding-hindi kita titigilan ng pagmamahal. Sa akin ikaw palagi ang pinaka-espesyal. Kuya, ikaw pa rin ang pinakamabuti. Ziyi, mahal kita. Hindi lang kita itinuturing na kapatid. Gusto ko pa. Guang, Ying, Ang hangin dito, napakasama. Sandali lang kailangan kong bumili ng air purifier. Ito ang pinakamahusay na hotel sa Shanhei Province. Napakasimple. bakit dito puro lupa? Nakakainis. Kung iniisip mong pangit, umalis ka na. Huwag kang magpanggap. Ikaw, sinasabi ko sa iyo, anong ginagawa mo? Bakit mo itinuturo ang kapatid mong babae ng ganyan? Siwang, tama ka. Tayo talagang sobra na tayo. Huwag kang magalit. Siwang, gusto mo bang matulog kasama si Mommy ngayong gabi? Mommy, marami akong sasabihin sa iyo. Tama nga, kapag may kakayahan ka na lahat ng nararamdaman mo ay kabutihan. Hindi na. Makalipas ang 3 araw, mag-i-interview sa ampunan. Huwag kayong mahuli. Siwang. Ate, Pasok ka sa loob. Tara bata, pasok ka sa loob. makipaglaro ka sa kuya. Siwang, dumating ka na. Kayo ang sosyal ng suot nyo. Siwang, hindi ba't pinapahalagahan ka namin? Kung magbihis ka na rin ng gown, Wala akong ganyan. bibilhan kita ngayon. Pwede ipa-deliver ko sa runner. Siwang, anong size mo? Medium. Yung sapatos? Size 37. Siya. Light green at violet. Dilaw na hindi saturated. Gusto rin ni Siwang. Huwag ka nang bumili. Hindi ko kailangan. Kailangan itong absurd na pagkakahiwalay para malaman ng buong bansa. Kahit pareho kami ng dugo ng pamilya. Su, hindi kami Maari nang magsimula ang panayam, Lin. Siwang. Ano? Dinatnan ka na ng regla. Halika, palitan natin ang pantalon mo. Bakit umalis? Gaano pa tayo maghihintay? Wala nang hihintayin kami ang pamilya ng top-notcher na si Lin Siwang. Pwede ninyo kaming interviewin muna. Sige na, magsimula na tayo. Bilisan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang General Manager ng branch ng Su Corporation. Su Manufacturing, maganda at mura. Tinatanggap namin kayo na bumili ng aming mga stock. Ang mga anak ko ay napakahusay din. Ang panganay kong anak mula pa noong 18 siya ay unti-unti nang sumasali sa negosyo at ang pangalawa kong anak malapit na siyang magdebu. Ako si Sumingi, tandaan ninyo ang pangalan ko, suportahan ninyo ako. At ang bunsong anak kong si Sujiyi mula pagkabata ay matalino at mahinahon marunong sa sining at musika. Paumanhin po, gusto ko sanang maputol. Pakiusap, tungkol kay Lin Siwang ang focus. Si Lin Siwang, napakabait din niya, maganda ang relasyon niya kay Jiyi. Kami ang aming Jiyi, laging maalaga sa iba. Akala mo talaga, star ka na sa interview. Hindi madaling tumayo sa gitna ng kontrobersya. Siwang, bumalik ka na. Hindi. Magandang araw. Ako si Lin Siwang. Top-notcher Lin, ang pamilya mo lang. Anong pamilya? Si Siwang ay ulila mula bata. Tama, lumaki si Siwang sa bahay ampunan. Sila ang mga kaibigan ko mula sa bahay ampunan. Sila ang aking pamilya at ang aming madre. Ang aking tagumpay ngayon ay dahil sa kanilang tulong. At gusto ko ring magpasalamat sa yuma kong lola. Dahil sa kanila. Kaya ako nakascore ng mataas. Ano yan? Wala man lang banggit sa tulong namin. Tama ba? Anong problema mo? Sumiksi ka na. Sumiksik at magpaliwanag bilisan. Ang top-notcher sa lungsod na ito, siya pala ay ulila. Kawawa naman.
Ang sipag niya. Hindi mo ba alam? Na-expose na siya. Siya pala ang tunay na anak ng pamilyang So. Tingnan mo. Ang top-notcher na tunay na anak ay apelyido pa ring Lin. Sabi ng mga So hindi sila paborito. Yung pekeng anak, na-expose na nambubuli siya ng mga kaklase at namamaliit ng mahihirap. Lumabas kayo. Lumabas na kayo. Dahil kay tatay, pilit pa raw sumali sa interview. Eto na ngayon, muntik na tayong patayin sa light. Sa labas araw-araw may 12-dosenang paparazzi na nag-aabang. Natatakot na akong mamalengke. Sabihin nga ng mga iyon kung ano raw ako, pangit na anak ng kapitalista, wala silang mata, di ba? Nasaan si tatay? Dahil sa isyong ito, bumagsak ang stock market ng kumpanya. Ang tatay mo, pumunta na sa kumpanya para i-manage ang sitwasyon. Babalik din siya agad. Diyos ko, sana, di ako matuklasan ng mga baliw na ito. Hindi ba yan ang pamilyang So? Pakitanong, kayo ba ang siyang nagmamaltrato kay Lin Siwang? Hindi. Wala pong ganoon. Nandidiri kayo sa mahihirap. Nandidiri kayo sa probinsya ng Shanghai. Karapat-dapat ba kayo? Tama nga. Ang kanin at mantika na kinakain ninyo. Sino ang nagtanim? Mamatay na kayo. Mamatay na kayo. Huwag kayong umalis. Mahal, ano ito? Tawagan mo agad si Lin Siwang para linawin niya ang mga paraan. Libong beses ko na siyang tinawagan, binablock niya tayong lahat. Kahit na inaasahan ko na ito pero binabati pa rin kita Lin, ang top-notcher. Salamat. Naisip mo na ba kung saan ka mag-a-apply? Kailangan mo ba ng recommendation para sa school ko? Maraming benefits yan ah. Ang target ko ay laging Qingbei University, hindi nagbago. Gusto ko talaga ang confident mong itsura. Ang charming mo talaga. Tama, gusto ko rin ang confident kong itsura. Kahit hindi ako pumasok sa Qingbei, tiyak na hahanapin pa rin ako ng Qingbei. Dahil pinili mo ang Qingbei, kailangan mong itago ang sarili mo. Huwag kang mahuli ng mga recruiter ng ibang schools at hindi ka na nila pakakawalan. Akala mo ba kung saan ako tumatawag? Tara, Lin. Ito ang prutas na hinugasan ko para sa'yo. Dahan-dahan lang sa pagkain, magsaya ka. Ano mang kailangan mo, i-message mo lang ako. Aayusin ko agad. Salamat ma'am, walang anuman. Narinig mo yon, di ba? Nasa opisina ng admissions ng Qingbei na ako at binabantayan ako. Bago pa matapos ang application period, natatakot ako na hindi na ako makakalabas ng presidential suite na ito. Mayroon akong tiyaga para mag-review para sa exams. Sa anumang gagawin ko, magtatagumpay ako. Kung ganoon, ang pamilyang Su, hindi ba pwedeng maging akin? Ito, mahal. Ang mga baliw na ito. Hindi naman sila papasok, di ba? Paano naman? Hindi. Kuya, tingnan mo. Ang pamilya Sutay. Nagpadala na ang pangunahing pamilya. Buti naman sigurado na tutulungan tayo para ayusin ang masamang balita. Sa wakas, nagpadala na ang pangunahing pamilya. Ngayon, ang pangunahing pamilya. Ano ang kailangan? Para tulungan tayo sa krisis, susunod kami. Sumunod lang kayo. Kunin ang selyo ng subsidiary, mga sertipiko ng bahagi ng pagmamayari, at lahat ng iba pa, mga titulo ng ari-arian na inilaan ng pangunahing pamilya. Ilabas ninyo lahat. Ito. Ano ang gagawin ninyo sa mga ito? Wala nang Saturday. Kung hindi ninyo kukunin ng mga tauhan ko. Ikaw si Suzy, di ba? Dahil sa iyong maraming kasalanan, nagdulot sa pamilya Su ng pagbagsak ng reputasyon at masamang pangalan. Ang pangunahing dahilan ng krisis na ito, napagdesisyonan ng pangunahing pamilya, natanggalin ka sa pamilya Su. Ito ang dokumento ng pagtatakwil.
Talagang tatanggalin na ako ng pamilya Su. Hindi dapat gawin ito ng pangunahing pamilya. Hindi ninyo maaaring palayasin si Ziyi. Pamilya namin siya. Ikaw, at ikaw, tanggalin din sa matataas na posisyon ng kumpanya, magsimula sa pinakamababa. Kung hindi kayo sang-ayon sa desisyong ito, pwede kayong umalis sa pamilya Su. Tatanggaling na lang tayo ng pangunahing pamilya. Tapos na. Ang aking mga anak na pinag-aral. Tay. Tay, wala na lahat. Yung pinaghirapan ko. Mahal, kahit na kinuha ng main branch ang shares, pero nasa atin pa ang subsidiary. Basta't magkakasama tayo bilang pamilya. Tumayo tayo ulit. Malalampasan natin ito. Tama. At may subsidiary pa tayo. Oo nga. Basta't maayos nating patakbuhin ang subsidiary para mapansin tayo ng main branch ulit. Tiyak na makakabangon tayo. Tama ang sinabi mo. Mabuti naman at naintindihan mo. Halika. Uminom ka na ng gamot. Si Ji ay sobrang na-trauma. Puntahan ko siya. Kuya, bakit ako ginaganito ng main branch? Hindi ko kasalanan ito. Ang dapat maalis ay si Lin Siwang na babae. Zihi, naalis ka sa pamilyang Su. Sa totoo lang, masaya ako. Ano? Kuya, anong ibig mong sabihin? Tinatawag mo pa akong kuya. Hindi ka na miyembro ng pamilyang Su. Hindi na rin ako kuya mo. Anong sinasabi mo? Ako. Hindi ko maintindihan. Zihi, hindi ka talaga tunay na Su. Wala tayong dugo. Tayo na lang, ha? Kuya, anong sinasabi mo kanina? Nagbibiro ka lang, di ba? Magsalita ka nga. Nagbibiro ka lang, di ba? Dali, sabihin mo. Hindi ako nagbibiro. Lumabas ka. Siya ang kapatid mo. Hindi siya kapatid ko. Wala tayong dugong magkadugo. Si Lin, si Wang, ang tunay kong kapatid. Hindi ko kailanman itinuring si Ziyi bilang kapatid. Kuya, tigilan mo yung katarantaduhan. Naaawa na si nanay sa'yo. Zi, mahal na mahal kita. Hindi ka miyembro ng pamilya. Su, wala tayong dugong magkadugo. Pwede tayong magpakasal. Pwede tayong magmahalan. Tumigil ka nga. Lumabas ka at huwag ka nang bumalik. Simula ngayon, bawal mo nang makita si Ji. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Nanay, huwag kang magpumilit sa maling desisyon si Ji at ang pamilya Su ay walang kinalaman sa isa't isa. Bakit hindi mo na lang payagan ang relasyon namin? Buwisit ka. Wala ba kayong pahinga? Kayo. Anong ginagawa ninyo? Nanay. Nanay. Huwag kayong mag-alala. Sa mga araw bago magbukas ang klase, plano kong magsaya sa Beijing. Una, sa museum ba? O kaya'y Siwang. Alam ko na darating ka sa Beijing bago magklase. May sakit ako. Maaari mo ba akong dalawin? ingatan mo ang iyong sarili. Anak. Mahal mo ba kami? Totoo ba ang nararamdaman mo sa amin? Ginang, tinawag ba kita noon na inay? Kung noon pa man ay pinrotektahan ka, hindi ka sana napalitan. Ginang, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil sa inyong kapabayaan, napalitan ako, kaya hindi ako naging baluktot kung ako ay pinalaki ninyo. Marahil ay katulad ako ng tatlo sa kanila, nanlalait sa mga manggagawa, masama ang moral. Dahil sa kahirapan, nagkaroon ako ng determinasyon. Sumugod ng walang atrasan. Ito ang nagpabago sa akin, Lin Siwang ngayon. Dapat ay Ji ang pangalan mo. Iyan ang iyong tunay na pangalan. Gusto mo bang ibalik ito? Siwang. Si Lola, na puno ng pagmamahal, ang nagbigay sa akin ng pangalang ito. At ito ay ang kanyang taimtim na pagpapala at pag-asa. Huwag mong baguhin ang pangalan. Kung hindi, hindi mo mamamana ang lahat ng Su. Halika. Hindi ko kailanman naisip na manahin ang Su.
Sa tingin mo, kaya mong ibagsak kami, ibagsak ang buong pamilya, Su? Siguro nga. Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan upang makuha ang Su. Dala ang pagmamahal ni Lola, tatay. Tatay. Ikaw, bakit ka nakaupo diyan? Zehi, ngayon ay itinataboy tayo ng angkan. Kung magpapatuloy ito, mawawala na rin ang sangay. Zehi, kahit hindi ka tunay kong anak na babae. Ngunit pinalaki kita na parang prinsesa sa loob ng maraming taon. Kahit ikaw ay itinakwil, pinatira pa rin kita sa bahay. Su Ziyi, nag-asawa na siya. Bakit siya nagpakasal sa matandang lalaki? Si Tio Su para sa kumpanya si Su Ziyi ipinakasal sa isang biglang yaman para maging stepmother. Si pangalawang Kuya Su para ipalaglag ang kasal ay pumunta kay CEO Liu. Si panganay na Kuya Su ay hayagang sumugod sa kasal ni Su Ziyi at inagaw ang nobya pero pinabalian ng binti ng mga tao ni CEO Liu at naging permanenteng pilay. Nakakatakot naman. Buti na lang ako ay pinalaki ng lola bilang isang mabuting kabataan. Bakit pakialam sa iba? Ang ating studio ay bagong tatagdali, magtrabaho na bilis, bilis, bilis. Ma'am Lin, ang proyekto sa Nancheng. Ituloy ang pagsubaybay. Maaari pang ibaba ang presyo. Ang pulong ni Ginang Lin ngayong hapon. Kanselahin, Mai. Mas mahalaga akong gagawin ngayong hapon. Ma'am Lin, ito. Ito, inayos ko na. Na-email ko na sa iyo, Ma'am Lin. Ito, ang kontrata na kailangan mong dalhin sa pamilya. Su. Naintindihan ko. Matagal na kitang inaanyayahan. Dumating ka na sa wakas. Alam mo naman mag-iipo ang kumpanya ko. Abala ako. Ibebenta ba ng pamilya Su sa akin? Pwede bang mag-iwan ng kaunting bahagi para sa akin? Maaari kang maghintay pa. Hintayin mong maging wala ng halaga ang pamilya Su. Saka ka na bumalik para magmakaawa sa akin. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Lin Siwang, talagang magaling ka. Sigurado, hindi mo ba isasaalang-alang ang pagsama sa akin para mas lumakas? Alam mo naman, ang sagot ko ay hindi lang. Hindi ko inilalagay ang aking kapalaran sa iba. Kumpara sa pag-ibig, ang negosyo at kapangyarihan, mas nakaka-addict.